Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2431-2450. Kabanata 2431. Si Marcelo ay may napakataas na katayuan sa Demon Race, ngunit siya ang unang natanggal. Nakatayo siya sa labas, pinapanood ang mga tao sa Five Elements painting. Ilang tao ang nakatayo sa labas ng gazebo sa paanan ng bundok, at lahat sila ay natatakpan ng mga mystical inscriptions. Ang mga inscription ay lumangoy sa paligid ng kanilang mga katawan tulad ng mga tadpoles, na nagmumula sa makukulay na sinag ng liwanag. Habang siya ay nilamon ng mystic inscriptions, si James ay hindi nakaranas ng anumang kakulangan sa ginhawa. Sa halip, nakaramdam siya ng init sa buong katawan. Ito ay lubos na komportable. Ang ginhawang ito ay tumagal ng mahigit 1 minuto bago siya nakaramdam ng sakit. Ang kanyang mga kalamnan ay parang pinupunit ng hindi mabilang na mga surot. Pagkatapos, may matinding pananakit sa kanyang ulo na para bang may mga uod na gumagapang sa loob ng kanyang bungo. Nanginginig ang mga ugat sa mukha niya dahil sa sakit. Nakakakilabot ang itsura niya. Ganon din ang nararanasan ng iba. Lahat sila nakaramdam ng sakit. Gayunpaman, ang sakit ay natitiis pa rin para sa kanila. Upang makuha ang elemental inversion, ang hindi pa nagagawa at namumukod tanging paraan ng paglilinang, lahat sila ay nagtitiis ng sakit ng husto. Lumipas muli ang ilang segundo. Biglang naramdaman ni Jace ang isang malakas na puwersa na papalapit sa kanya. Hindi na niya nakayanan ang puwersang ito at puwersahang pinalabas nito, novel drama. Matapos makakita ng malabo, muli niyang iminulat ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang sarili sa labas. Natawa si Marcelo nang makitang lumabas ang kanyang senior. Jace, it appears that the elemental inversion is not meant for you. Inilibot ni Jace ang kanyang mga mata at sinabing, ano? Natuwa ka ba na na-eliminate ako? Hindi, hindi. Agad na itinago ni Marcelo ang kanyang ngiti, nagpalagay ng seryosong ekspresyon, at sinabing, ito ay tiyak na isang hindi pa nagagawa at namumukod tanging paraan ng paglilinang. Kahit na ang isang pambihirang kababalaghan na tulad mo ay hindi makuha ang elemental inversion. Wala akong ideya kung sino ang makakakuha nito. Patuloy niyang pinagmamasdan ang Five Elements painting sa kanyang harapan. May ilang tao pa rin sa pagpipinta, sina James, Lucifer, Nyasia, at Willy Bold. Kahit sila ay nasa painting, may ilang mahiwagang inscription ang makikitang umaagos sa kanilang katawan. Ang mga inscription ay parang mga linya ng likido, na patuloy na nagbabago. Habang nanonood hanggang sa puntong ito, hindi naiwasang itanong ni Marcelo, Jace, ito ba ang Elysian inscription? Ma'am, tumanggo si Jace at sinabing, ito ang pinasimpleng Elysian inscription na nilikha ng 5 ancestral gods. Sa kanilang ranggo, mayroon silang kapangyarihang lumikha ng mga mundo at magtakda ng mga patakaran. Ang 5 ancestral gods ay nalampasan ang Grand Emperor rank, na walang kapantay. Ang ranggo ng Grand Emperor ay hindi natamo ng sinuman sa panahon ng sinaunang hukuman sa langit, lalo pa sa Primordial Age. Ang pinakalayunin ng hindi mabilang na Grand Emperors ay maabot ang ranggo na ito, ngunit mula noong Primeval Age, lahat sila ay makakalapit lamang sa ranggo ng walang hanggan, hindi kailanman tunay na maabot ito. Sa edad na ito, maaaring maipanganak ang isang powerhouse ng ancestral god rank, sabi ni Jace. Tumanggo si Marcelo. Ito ay isang maluwalhating panahon. Nagkaroon ng maraming pagkakataon. Walang alinlangan na may mga powerhouse na aabot sa ranggo na ito. Sa painting, 4 na tao pa rin ang nakatayo sa labas ng gazebo. Sa sandaling ito, ang mga inscription sa 4 ay unti-unting naghihiwalay sa kanilang paligid. Ang mga inscripsyong ito ay natipon sa himpapawid, na bumubuo ng 4 na talam na matutulis. Ang unang talam ay tumama kay Nyasia, at agad na nawala ang kanyang katawan. Pagkatapos, lumitaw siya sa labas ng Five Elements painting. Ang pangalawang talam ay bumagsak, nadama po kay Lucifer.
Hindi rin nakayanan ng katawan ni Lucifer ang kakilakilabot na puwersa at agad na nahati sa dalawang bahagi. Gayunpaman, hindi nawala ang kanyang katawan sa Five Elements painting. Gumamit si Lucifer ng kakaibang supernatural power. Muling gumaling ang kanyang katawan na naputol. Pagkagaling ay bumagsak siya sa lupa. Ang ikatlong talon ay tumama at dumapo kay Willy Bold. Lumitaw ang mga bitek sa katawan ni Willy Bold. Gayunpaman, hindi siya naputol sa kalahati. Hindi rin siya nawala at nanatili sa Five Elements painting. Ang pang-apat na talon ay tumama kay James. Bago ito dumapo sa kanyang katawan, isang makinang na liwanag ang lumitaw sa ibabaw ng ulo ni James na hamarang sa talon na pababa. Ano iyon? Sa labas ng painting, nagtanong si Marcelo, nang dumapo ang talon sa katawan ni James, bakit lumitaw ang isang napakagandang ningning sa tuktok ng kanyang ulo? Umiling si Jace. Hindi rin niya alam. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2432. Ito ang pinasimpleng Elysian inscription. Napakababa pa ng kanyang ranggo para maintindihan niya ito. Sa Five Elements painting, kasunod ng makinang na liwanag na lumitaw sa tuktok ng ulo ni James, na humaharang sa matalim na talon, naramdaman ng tatlo pa ang isang napakalakas na puwersa na paparating sa kanila. Pilit silang pinalabas ng puwersang ito mula sa Five Elements painting. Sa ngayon, isang tao na lang ang natitira sa Five Elements painting. Si James iyon. Sa labas ng painting, sinabi niya siya habang inilahad ang kanyang mga kamay, pumunta ako dito para sa wala. Makapangyarihan talaga ang brat na ito. Kakayanin niya talaga ang mga pagsubok ng landas sa langit. Hinaranggan pa niya ang pag-atake ng Heavenly Path sa huli. Lumilitaw na, pagkatapos ng mahabang panahon, ang kanyang mga nagawa ay tataas sa isang antas na lampas sa ating pangunawa. Seryoso ang ekspresyon ni Willy Bold. Pumunta siya dito para sa elemental inversion, ngunit wala siyang nakuha. Si Marcelo ay nagniningning. Sabi niya, sige, alis na tayo. Ang elemental inversion ay magiging kay James, at wala itong kinalaman sa atin. Pagkatapos makuha ang elemental inversion, malamang na makukuha niya ang Five Elements of Genesis. Ang una at ikalawang probidensya ay parehong iniayon sa kanya. Habang sinasabi niya iyon, tumalikod si Marcelo at umalis. Ano? Natanggap din niya ang unang probidensya. Bahagyang natigilan si Nyasia. Nang lumitaw ang unang providence sa Earth, wala siya, kaya hindi siya sigurado kung sino ang nakakuha nito. Oo. Ipinikit ni Marcelo ang kanyang malaki at matingkad na mga mata at sinabing, natanggap ni James ang una at ikalawang probidensya na magkakasunod. Sa hinaharap, siya ay ituring na pinakadakila ng langit at lupa. Tamang-tama iyon, hindi ba? Itong si James. Tumingin si Nyasia kay James, na nasa Five Elements painting pa rin, na may pagtataka sa kanyang mukha. Walang sinasabi, tumalikod si Lucifer at umalis. Alam niya na ang mga kayamanan ng sansinukob ay mapupunta sa mga kamay ng mga taong nakatakdang magkaroon nito, novel drama. Ang elemental inversion ay hindi para sa kanya. Hindi rin niya ito pinilit. Pagkaalis ni Lucifer, sunod-sunod na umalis ang iba. Sa Five Elements painting, napansin ni James na nawala ang lahat. Siya na lang ang natitira ngayon. Hindi niya napigil ang tumawa. Ako na lang ang natitira. Mukhang akin na ngayon ang elemental inversion. Haha, mabuti. Hindi naman masama. Ang tawa ay narinig sa eksaktong sandaling ito. Habang umalangaw-ngaw ang tawanan, muling lumitaw ang limang matatanda sa gazebo. Gayunpaman, lahat sila ay sabay-sabay na nakatayo, nakatingin sa malayo. Ancestral God Gold, ang James na ito ay talagang napakalakas. Oo. Talagang tumawid siya sa ilog ng panahon at naglakbay dito para marating ang ating kapanahunan. Habang nakatingin sa malayo, nagsalita ang grupo ng mga tao sa mahinang boses. Nakatayo sa tabi nila si James. Naririnig niya ang sinasabi ng mga ito. Ako. Nang marinig niya ang pangalan niya, bahagyang kumunat ang noo ni James. Nakalusot ako sa ilog ng panahon at dumating sa primeval age. Nang siya ay naguguluhan pa, isang silhouette ang biglang lumitaw sa harap ng Five Ancestral Gods. Kitang-kita ni James ang tao. Siya iyon. Kamukhang kamukha nila siya. Ang tanging nagpapakilala sa kanila ay ang kanilang kilos. Ang taong ito sa harap niya, na kamukha niya, ay may kahalayan sa mundo. 5 Ancestral Gods,
Nasaan si Thea? Sa sandaling lumitaw sila, tinanong ito ng taong kahawig niya. Nang marinig niya si Thea, medyo natulala si James. Siya ay lubhang interesado sa pag-aaral kung ano ang mayroon. Nangyari, nakatutok siya sa pakikinig. Gayunpaman, nagsimulang lumabo ang eksena sa harap ng kanyang mga mata. Hindi na niya makita ang 5 ancestral gods o ang taong kamukhang kamukha niya. Ano ang nangyayari? Hinaplos ni James ang kanyang baba, naguguluhan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2433. Nakakuha si James ng ilang impormasyon nang siya ay nasa loob ng 5 Elements painting. Nalaman niya na sa Primeval Age, alam na ng 5 ancestral gods na makukuha niya ang elemental inversion. Higit pa rito, narinig niya ang 5 ancestral gods na nagsabi na ang kinabukasan ay dumaan siya sa River of Time at napunta sa Primeval Age. Bakit ako pupunta sa Primeval Age? Bakit ako nagtanong tungkol kay Thea nang lumitaw ako? Anong nangyari sa kanya? Sa kabila ng maraming deliberasyon, nanatiling naguguluhan si James. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay napakalayo pa rin para sa kanya, kaya't pansamantala niyang isinantabi ang mga ito. Ang tanging alam niya lang ay ang hinaharap niya ay magiging napakalakas. Gaano siya kalakas? Siya ay magiging napakalakas na kaya niyang maglakbay sa panahon at tumawid sa takbo ng kasaysayan. Hindi ko inaasahan ang hinaharap na ako ay magiging napakalakas. Hinawakan ni James ang ilong niya. Pagkatapos noon, tumingin siya sa kanyang paligid at naguguluhan na bamulong, ako na lang ang natitira ngayon. Ibig sabihin, makakakuha ako ng elemental inversion. Ngunit nasaan ang elemental inversion? Tumingin siya sa paligid niya. Sa di kalayuan, may gumugulong bulubundukin. Ang isang landas sa bundok ay direktang humahantong sa dulo ng hanay ng bundok, at sa paanan ng bundok ay isang gazebo. Nandoon pa rin ang chessboard sa gazebo. Ilang kakaibang piraso ng chess ang nanatili sa chessboard. Lumapit siya at tinitigan ito. Sa tiyak na sandaling ito, ang celestial abode sa kanyang daliri ay kumislap, at isang babaeng nakaputi ang lumitaw. Si Sophie iyon. Dati, muntik nang mapatay si Sophie ng landas sa langit. Sa kabutihang palad, ang espiritu ni Emperor Jabari ay lumitaw sa tamang oras at iniligtas siya. Noong panahong iyon, gumaling na siya. Nanambalik na rin ang kulay rosas na kulay ng kanyang kutis. Ms. Sophie, tawag ni James sa kanya. Ma'am, tumanggo si Sophie. Tanong ni James, ako na lang ang natitira ngayon. Dahil sa sitwasyon ngayon, ang elemental inversion ay pag-aari ko. Ngunit nasaan ang elemental inversion? Novel drama. Napatingin din si Sophie sa kanilang paligid. Maya-maya, dama po ang tingin niya sa chessboard. Matapos tingnan ito ng matagal, sinabi niya, James, ang chessboard na ito ay ang elemental inversion. Tiningnan din ito ni James pero, hindi niya ito maintindihan. Paliwanag ni Sophie, sa ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan ang ibig sabihin ng mga inskripsyong ito. Bakit hindi ko ito isalin para sa iyo para matutunan mo ito? Iyon ang magiging pinakamahusay. Si James ay nagniningning sa tuwa. Ang presensya ni Sophie ay nakaligtas sa kanya ng maraming problema. Kasunod noon, nagsimulang tumitig si Sophie sa chessboard. Tila tinitigan niya ito ng matagal. Tila milyon-milyong taon na lamang ang lumipas. Ang paglipas ng panahon ay tila hindi napapansin sa lugar na ito. Got it, biglang sabi ni Sophie. Ang boses niya ang nagpabalik kay James mula sa ulirat. James, naisip ko na. Ipaparating ko ito sa iyo ngayon din. Pagkatapos noon, nagsimulang magturo si Sophie kay James elemental inversion. Habang pinag-aaralan ito, sineryoso ito ni James. Sa ilalim ng pagtuturo ni Sophie, mabilis niyang kinuha ang pamamaraang ito ng paglilinang. Gayunpaman, natutunan lamang niya kung paano kontrolin ang true elemental energy. Upang may sigawa ang tunay na supernatural na kapangyarihan ng elemental inversion, kailangan ang true elemental energy. Kung ang 5 elemento ng Genesis ay ginamit, ang puwersa ng supernatural na kapangyarihang ito ay mapapalaki. Mayroon ka na ngayong pangunahing pag-unawa sa pamamaraan ng paglilinang, James. Maaari mo na ngayong ipagpatuloy ang paglinang ng tunay na elemental na enerhiya. Pagkatapos linangin ang tunay na elemento ng enerhiya, maa-absorb mo ang 5 elemento ng Genesis.
Ang 5 elemento ng Genesis ay nakatakdang maging iyo. Hindi ito makukuha ng iba, sabi ni Sophie. She looked at James and said once again, "You're really special." Alam ko na sa hinaharap, ikaw ay magiging lubhang nakakatakot. Isa lang ang hiling ko sa iyo sa hinaharap. Ano ito? Tumingin si James sa kanya. Sabi ni Sophie, hindi ko masabi sa iyo ngayon. Kapag naging malakas ka na at walang kapantay sa buong mundo saka ko lang masasabi sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2434. Pagkatapos sabihin iyon, bumalik si Sophie sa Celestial Abode. Si James naman ay mukhang tuliro. Mula sa Celestial Abode ay nagmula ang boses ni Sophie. James, linangin mong mabuti. Naniniwala ako na kahit nasa ganoong kalupit na kapaligiran, magagawa mong ipagpatuloy ang pagsira sa Elysian Seal, bumangon upang maging pinakamakapangyarihang tao sa panahong ito, at protektahan ang sangkatauhan sa buong panahon. Gagawin ko. Si James ay nagsuot ng determinadong tingin sa kanyang mukha. Aniya, isang beses na akong namatay. Nangako ako sa tagapag-alaga na habang ako ay nabubuhay, pananatilihin kong ligtas ang sangkatauhan. Kahit na ang ibig sabihin nito ay isuko ang aking buhay, gagawin ko ito ng walang pag-aalinlangan. Sige, dapat lumabas ka muna. Okay, tumango si James. Paano ako lalabas, pero? Natatarantang sabi niya. Habang siya ay nalilito, isang napakalakas na puwersa ang nagmula sa loob ng 5 Elements painting at marahas na pinaalis siya. Nang muli siyang lumitaw ay nasa labas na siya. Nang siya ay aalis na, ang 5 Elements painting, na nakasabit sa kalangitan, ay biglang lumiit. Ito ay naging isang maliit na landscape painting at bumaba mula sa langit. Bahagyang natigilan si James bago inabot at sinalo ang nahuhulog na painting. Ito, binuksan ni James ang painting. Ang eksena dito ay ang parehong eksena mula sa 5 Elements painting. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa Celestial Abode. James, ang elemental inversion ay nasa loob ng 5 Elements painting. Ngayong nakatanggap ka na ng elemental inversion, natural na sa iyo ang painting na ito. Itago mo. Sige, napahinto si James sa pagtutok dito. Iningatan niya ang 5 Elements painting at inilagay ito sa Celestial paninirahan. After that, umalis na siya. Iniwan niya ang hindi kilalang lugar na ito at nagpakita sa Earth. Nakatingin sa 5 energy vortex sa kalangitan, siya. Naglakad papunta sa isa sa kanila. Ang gateway sa energy vortex na ito ay konektado sa fire domain. Sa mundong ito, nagkaroon ng fire genesis. Na-improve na niya ang katawan niya para maging fire elemental body. Ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay hanapin ang fire genesis. Pagkatapos, maaari niyang makuha at pinuhin ito. Mabilis na naglakad si James patungo sa bulkan at hindi nagtagal ay nakarating din doon. Marami ng buhay na nilalang ang nagtipon sa lugar na ito. Gayunpaman, hindi alam ng mga nabubuhay na nilalang na ito kung paano makukuha ang fire genesis. Wala silang ideya kung nasaan ang fire genesis. Naghanap sila sa bulkan. Walang init sa mga panlabas na rehiyon ng bulkan, kaya't malaya silang pumupunta at umalis. Gayunpaman, ito ay sobrang init sa kalaliman ng bulkan. Sa kabila ng katotohanan na ang mga kahangahangang ito ay mula sa 3,000 mundo, hindi sila nang ahas na pumasok sa lugar ng madalian. Si James naman ay agad na tinungo ang lalim ng bulkan. Sa patnubay ni Sophie, nakarating siya sa pinakamalalim na bahagi ng bulkan. Ang lokasyong ito ay nilamon ng puting apoy at may napakataas na temperatura. Gayunpaman, ang katawan ni James ay naging isang fire elemental body. Ang apoy sa lugar na ito. Hindi siya nasaktan. Bagkus, tila bahagi sila niya. James, gumamit ng elemental inversion at tuklasin ang fire genesis, utos ni Sophie mula sa Celestial Abode. Tumango si James. Pagkatapos nito, itinoon niya ang kanyang mga iniisip at nagsagawa ng elemental inversion. Sa ilalim ng kontrol ng pamamaraan ng paglilinang, ang nakapaligid na apoy ay tila nabuhay, gumagalaw alinsunod sa kanyang mga iniisip. Ito ay nasa ilalim ng lupa. Na-detect ito ni James at naapakan siya sa lupa ng napakalakas. Agad na yumanig ang bundok at nanginig ang lupa. Nahati ang bulkan. Sa pinakamalalim na bahagi ng lupa, lumitaw ang isang puting apoy. Napaka-espesyal ng apoy.
Ang mga apoy sa paligid ay hindi nang ahas na lapitan ito, nag-iwan ng bakanteng lugar sa paligid nito. Sa ngayon, sa labas ng bulkan. Anong nangyayari? Bakit nahati ang bulkan? Tingnan mo. May tao sa loob, novel drama. Si James Caden iyon. Nahanap kaya ni James ang Fire Genesis? Paano kung ginawa niya? Ito ay hindi tulad ng sino mang nakakahanap ng mga kamangha-manghang kayamanan ay maaaring makakuha ng mga ito. Ito ay tinutukoy ng mga pagkakataon at kapalaran. Bukod dito, ang mga kahanga-hangang kayamanan ay maaaring automatikong makilala ang kanilang may-ari. Pumunta tayo doon at tingnan. Mabilis na sumugod ang lahat sa labas ng bulkan sa kailaliman ng bulkan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2435. Nahati na ang bulkan. Isang bangin ang lumitaw, at sa ilalim nito, may puting apoy. Ang apoy ay napapaligiran ng walang laman. Espasyo. Ito ang Fire Genesis. Ungol ni James. Sa pagkakataong ito, maraming tao ang dumagsa. Akin ang Fire Genesis. Isang dagandong ang umalangaw-ngaw. Mabilis na lumipad ang isang kababalaghan at pumunta sa Fire Genesis, na naglalayong panatilihin ito. Gayunpaman, sa sandaling makalapit siya dito, ang puting apoy ay nagpakawala ng isang nakakatakot na puwersa. Bago pa siya makapag-react, napunta siya sa puting apoy na ito at agad na sumangga. Ang iba na dumating na tumakbo ay lubos na nataranta. Wala na sila, ganun na lang. Hindi ba medyo nakakatakot ang Fire Genesis na ito? Maging si James ay hindi napigil ang huminga ng malalim. Ito ay masyadong nakakatakot, novel drama. Ang kababalaghan na sumugod ay nasa pinakamababa sa mage rank. Nang malapit na sila sa Fire Genesis, sumangga ang kanilang katawan. Matapos mawala ang tao, ang iba ay hindi nang ahas na lumapit. Nakatayo lang sila sa malapit. Diretso sa unahan, lumulutang ang puting apoy. Tahimik ito, at ang tanging tunog ay ang nagninangas na apoy. Alam ni James na sa kanya ang Fire Genesis na ito. Walang sino man ang makakaagaw nito sa kanya, kaya hindi siya nagmamadali. Dahan-dahan siyang naglakad at nakatulize ang elemental inversion. Sa ilalim ng kontrol ng pamamaraan ng paglilinang, ang anyo ng Fire Genesis ay patuloy na nagbabago. Ito ay tulad ng isang maliit na ulap ng usok, swaying sa hangin. Maraming tao ang nagulat nang makita nila ito. Anong nangyayari? Paano may kontrol si James sa Fire Genesis? Marami ang nataranta. Si James naman ay mukhang tuwang-tuwa. Napakaganda talaga ng elemental inversion. Maaari nitong kontrolin ang Fire Genesis ng direkta. Gayunpaman, hindi pa niya ito mapino sa kanyang katawan, dahil kailangan ang True Fire Energy. Hindi pa niya nalilinang ang True Fire Energy, kaya hindi siya nagmamadaling sumipsip at pinuhin ang Fire Energy. Umupo siya sa lupa sa posisyong lotus, nagsagawa ng elemental inversion, at nagsimulang sumipsip ng apoy sa paligid niya. Pino niya ang mga ito, ginawa ang mga ito sa sarili niyang True Fire Energy. Sa ilalim ng normal na mga kondisyon, ang katawan ng isang tao ay maaari lamang magpanatili ng isang uri ng True Energy. Gayunpaman, nilikha ang elemental inversion para sa 5 elemento ng Genesis. Ang pamamaraan ng paglilinang ay hindi lamang makokontrol ang 5 elemento ng Genesis, ngunit maaari rin itong mapanatili ang 5 magkakaibang uri ng tunay na enerhiya na may iba't ibang katangian. Sa elemental inversion, napakadaling linangin ang True Fire Energy. Ilang sandali lang bago nalinang ni James ang True Energy, ngunit medyo mahina ang True Energy. Kung gusto niyang pagandahin ito, kakailanganin niya ng mas maraming oras. Gayunpaman, hindi niya kailangang gawing partikular na malakas ang True Energy ngayon. Pagkatapos linangin ang True Fire Energy, tumayo si James. Mga 10,000 tao ang nagtipon sa malapit. Nang makatayo na siya, napaatras ng kaunti ang 10,000 tao at maingat na tumingin sa kanya. Hinawakan ni James ang kanyang ilong at bamulong, ganoon na ba ako Katekot? Ngumisi siya bago gumamit ng cultivation method. Ang apoy na Genesis sa kanyang harapan ay agad na hinigop sa kanyang katawan. Habang sinusustentuhan ng True Energy, lumalangoy ang Fire Genesis sa kanyang mga meridian. Biglang, isang malakas na puwersa ang nagpakita mula sa loob ng Fire Genesis. Pinakain nito ang kanyang pisikal na katawan, at sa puntong ito,
nagsimulang magbago ang kanyang pisikal na katawan. Umupo si James sa lupa na naka-lotus position. Mula sa pananaw ng isang tagalabas, si James ay nilamon ng apoy habang ang kanyang aura ay lalong lumalakas. Ang kanyang konstitusyon ay nagbabago. Tama ka, binabago ng Fire Genesis ang kanyang pisikal na katawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2436. Itong brat, sigh. Hindi ko akalain na ang Fire Genesis ay mapupunta sa mga kamay ni James. Maraming tao ang naiinggit. Si James naman ay nalilibang sa kilig sa pagbabago ng kanyang katawan. Dati, ang kanyang pisikal na katawan ay na-transform na sa isang fire elemental na katawan, ngunit ang apoy. Kasalukuyang nagpapalit na naman ng katawan si Genesis. Pakiramdam niya ay apoy ang kanyang dugo, laman, at buto. James, congratulations! Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa loob ng Celestial Abode. Hindi ko ini-expect na magagawa ng Fire Genesis na gawing Fire Elemental Holy Body ang iyong katawan. Kung walang mali pagkatapos nito, makakakuha ka ng isa pang Genesis. Ang iyong katawan ay sasailalim din sa isang kompletong pagbabagong anyo, na magiging isang hindi pa nagagawa at kahangahangang elemental na banal na katawan. Nainggit si Sophie. Napakaswerte ni James. Siya ay tunay na isang taong may malaking kapalaran. Hehe. Tumawa si James. Ang Fire Genesis ay nagpatuloy sa pagbabago ng kanyang katawan sa loob ng isang araw. Pagkatapos noon, naglaho ang apoy na sumabog sa loob ng kanyang katawan. Tumayo siya at naikuyom ang kamao. Matapos maging Fire Elemental Holy Body, tumaas din ng husto ang kanyang pisikal na lakas. Tumingin siya sa 10,000 tao sa di kalayuan, ngumiti ng mahina, at humakbang. Nang maglakad siya, ang mga tao sa paligid niya ay automatikong gumawa ng paraan para sa kanya. Sumunod, pumunta si James sa water domain, na isang malawak na anyong tubig. Ang tubig doon ay kamangha-mangha, dahil mayroong misteryosong enerhiya sa loob nito. Sa tubig, pinagbuti ni James ang kanyang pisikal na katawan, na nagpapahintulot sa muling pagbabagong anyo sa isang elementong tubig. Para sa iba pang mga magsasaka, ito ay magiging imposible. Gayunpaman, gumagamit si James ng elemental inversion. Ito ay isang supernatural power na nilikha ng 5 ancestral gods sa primeval age. Kahit na siya ay isa ng fire elemental holy body, maaari niyang gamitin ang cultivation method para higit pang mapabuti ang mga katangian ng kanyang katawan habang ginagamit ang fire elemental body bilang pundasyon. Ang water genesis ay isang bukal. Mula sa tagsibol, patuloy na nabuo ang malinaw na kristal na tubig. Ang tubig ay hindi karaniwang tubig. Ito ay enerhiya. Naabsorb ito ni James nang walang anumang isyo. Matapos masipsap ang tagsibol na ito, lumitaw mula rito ang mystical energy, na muling nagpabago sa katawan ni James. Muling nagtransform ang katawan ni James sa water elemental holy body. Pagkatapos noon, nagpunta siya sa wood domain. Ang wood genesis ay isang patay na puno. Sa patay na puno, isang bagong shoot ang umusbong. Ang batang shoot ay patuloy na naglalabas ng mystical energy. Ang metal genesis ay isang mineral. Kasinlaki ito ng kamao, hugis rhombus, at kumikinang na may gintong liwanag. Ang earth genesis ay isang uri ng lupa na may itim na kulay. Naglakbay si James sa pagitan ng 5 elemental na mundo. Hindi nakakagulat, pagkatapos makuha ang elemental inversion, ang 5 elemento ng genesis ay kanya na. Breaking news, si James Caden lamang ang nakakuha ng 5 elemento ng Genesis. Sa tuwing tumatanggap siya ng isang uri ng Genesis, babaguhin ng Genesis ang kanyang pisikal na katawan. Siya ay kasalukuyang isang elemental na banal na katawan. Mayroon siyang 5 elemento ng Genesis, at ang kanyang katawan ay naglalaman ng 5 iba't ibang uri ng enerhiya na may iba't ibang katangian. Sa puntong ito, sino ang posibleng makipagkompetensya sa kanya? Novel drama. Sa pagkalat ng balita, nagulat ang buong mundo. Hindi lamang ang Earth ay namangha, ngunit gayon din ang mga pangunahing pangkat ng Ortodokso sa 3,000 mundo at ilang makapangyarihang banal na lugar. Ano? Ang 5 elemento ng Genesis ay nakuha ng isang tao mula sa lupa. Ano? Ang pangalan ng taong ito ay James Caden, at hindi lamang niya natanggap ang 5 elemento ng Genesis mula sa ikalawang Providence, ngunit natanggap din niya ang Infinity Steel mula sa unang Providence.
Para sa isang sandali, ang buong mundo ay namangha. Nakabalik na si James sa Wormstead sa oras na ito. Sa pangunahing bulwagan ng Wormstead Palace, nagsasalita si Henry. Mr. Caden, lumabas na ang salita. Alam ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundo na nakuha mo ang Genesis 5 Elements. Kahit na ang mga pinakamakapangyarihang magsasaka ng 3,000 mundo ay nakakaalam. Labis na nag-aalala si Henry. Hindi yun magandang bagay, natatakot ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2437. Ngayon Kane. Sa ngayon, ang buong mundo at maging ang 3,000 mundo ay alam na lahat na nakuha ni James ang una at ikalawang prebensya na lumitaw sa mundo. Sa napakaikling panahon, ang pangalan ni James ay naging kilala sa buong 3,000 mundo. Ang bawat pangunahing pangkat ng Orthodox, sekta, at pangunahing kapangyarihan sa 3,000 mundo ay nagsisikap na malaman ang higit pa tungkol kay James. Mabilis na kumalat ang mga kwento ni James. Ngayon, ang mga gawa ni James ay alam ng lahat ng mga pangunahing sekta ng 3,000 mundo. Natuklasan nila na mayroon siyang demonic body, nagkaroon ng demonic art, at may kakaibang koneksyon sa demon race. Mamatay, isang tinig ang nagmula sa isang sinaunang lugar sa 3,000 mundo. Isang malaking shot ang nagsalita. Bilang ina po ng mga makasalanan, hindi lang siya natutong magsisi, kundi nilinang pa niya ang demonic art ng walang pahintulot. Para maiwasang maulit ang nangyari sa nakaraan, kailangang mamatay si James. Pagkatapos magsalita ng big shot, maraming nakatagong powerhouses ang nagsalita din. Lahat sila gustong patayin si James. Ang mga taong ito ay pawang mga nakatagong powerhouse, at lahat sila ay nabubuhay mula pa noong Primordial Age. Maya-maya, nagsalita ang isa pang powerhouse, hindi pwedeng mamatay si James. Sa paglipas ng mga taon, gumawa si James ng makabuluhang kontribusyon sa sangkatauhan sa Earth. Siya ay nakatuon sa sangkatauhan. Kahit na siya ay may demonic body, hindi nito binibigyang katwiran ang kanyang kamatayan. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa 3,000 mundo. Si James naman ay nasa Wormstead. Walang nang-abala sa kanya nitong mga nakaraang araw. Siya ay nasa kapayapaan. Gayunpaman, maaari niyang hulaan na siya ay magkakaroon ng problema, dahil ang 3,000 na mundo ay hindi simple. Sa Ancient Realm, habang si Farley ang naging top cultivator, alam ni James na ang Ancient Realm ay tahanan ng maraming nakatagong powerhouse. Si Zuzorth mula sa Dragon Abyss ay isa sa kanila, novel drama. Natitiyak niya na mayroon pa ring mga nakatagong powerhouse sa sinaunang kaharian. Noong nakaraan, noong siya ay nasa Ancient Clan, minsan sinabi ni Farley kay Marquis Tenzin na kung sisirain niya ang Ancient Clan, lalabas ang mga nakatagong powerhouse ng Ancient Clan at sisirain ang mga pangil ng Demon Race. Nang maalala niya ito, bahagyang nabahala si James na makakaakit siya ng mas malalakas na kalaban. Sa kanyang kasalukuyang lakas, madali niyang mahawakan ang isang sage, ngunit ang isang taong mas malakas kaysa doon ay magiging sobra para sa kanya. Lihim na nag-aalala si James. Gayunpaman, ang pag-aalala tungkol dito ay walang kabuluhan. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay magsumikap sa paglinang at pagbutihin ang kanyang lakas. Sa cultivation courtyard ng Celestial Abode, nakaupo siya sa isang lotus position, nakatingin sa loob ng kanyang katawan. Hawak ng kanyang katawan ang 5 elemento ng Genesis, na isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa buong mundo. Ang 5 elemento ng Genesis ay 5 kayamanan din. Sa kasalukuyan, ang 5 elemento ng Genesis ay matatagpuan ng hiwalay sa bawat isa sa kanyang 5 viscera. Itinoon niya ang kanyang isip, at ang 5 elemento ng Genesis ay gumawa ng makapangyarihang kapangyarihan ng 5 elemento. Ang kapangyarihan ng 5 elemento ay kumalat sa kanyang buong katawan, at ito ay sinisingil ng lakas. Pagkatapos makuha ang 5 elemento ng Genesis at linangin ang elemental na banal na katawan, ang aking kasalukuyang pisikal na lakas ay kapantay ng mage rank. Gayunpaman, ang aking kasalukuyang ranggo ay medyo mababa pa rin. Ngayon na ang Elysian Seal ay nasa loob ng aking katawan, napakahirap na itaas ang aking ranggo. Napabuntong hininga si James. Sa kabila ng pagkakaroon ng kakaibang pisikal na lakas, mahina pa rin ang kanyang ranggo. Ayon sa kanyang pangunawa, ang mage rank ay may 3 yugto. Pagkatapos ng mage rank ay dumating ang tribulation rank,
At pagkatapos ng Tribulation rank ay dumating ang Sage rank. Sa kasalukuyan, halos hindi niya mapatay ang isang Sage gamit ang iba't ibang taktika. Gayunpaman, kung hindi siya aasa sa hukbo ng 400,000 lalaki, siya ay mahina pa rin. Tapikin, tapikin, tapikin. Papalapit na ang mga yabag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2438. Isa. Nagtaas ng ulo si James para tignan. Pumasok si Sophie mula sa labas. Nakasuot siya ng puti at mukhang maganda. Sa kanyang magandang mukha, may malabong ngiti. Tumawag siya, James. Agad namang tumayo si James. Nakangiting tanong niya, MS. Sophie, anong nagdala sa'yo dito? Bakit? Hindi ba pwedeng pumunta na lang ako para makita ka? Ngumiti si Sophie at umupo sa malapit na gazebo. Pinag-cross niya ang kanyang mga binti, inilantad ang kanyang mahaba at maputlang binti. Kaya mo, tumawa si James at umupo sa gilid. James, nawala ang ngiti sa mukha ni Sophie, at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Nang makita ito, bahagyang natigilan si James. Tinanong niya, ano ang problema? Sabi ni Sophie, noong huling mga araw, naobserbahan ko ang operasyon ng Heavenly Path at nakakuha ako ng ilang impormasyon mula sa mga patakaran ng Heavenly Path. Pagtingin kay Sophie, tinanong ni James, anong impormasyon? Sinabi ni Sophie, makakaranas ka ng isang sakuna, natatakot ako. Isang sakuna, natigilan si James. Malungkot na ekspresyon ang mukha niya. Inaasahan na niya na mahihirapan siya. Ma'am, tumanggaw si Sophie at sinabing, marami kang mahihirapan sa pagkakataong ito. Gaano karaming problema? Labis na balisa si James. Umiling si Sophie. Hindi ko na-extrapolate ang mga detalye. Dahil halos mamatay ako sa huling beses na nag-extrapolate ako ng mahabang panahon, malalagay ako sa malaking problema kung dagdag maghuhukay ng mas malalim. Maaari ko lang ipaalala sa iyo na mag-ingat sa pasulong. Seryosong tumanggaw si James. Malamang na siya ay nasa malubhang problema sa susunod, dahil kahit si Sophie ay nagbabala sa kanya. Sa kabila nito, wala siyang magagawa sa ngayon. Wala siyang choice kundi gamulong sa mga suntok. Mag-concentrate sa paglilinang. Tumayo si Sophie. Pagkatapos, iniba niya ang usapan at ngumiti habang sinasabi, nakakahanga ka pa rin. Nakuha mo ang Infinity Steel pati na rin ang 5 elemento ng Genesis. Hindi ako sigurado kung ano ang providence ng Third Calamity, ngunit pagkatapos ng Fourth Calamity, nasa iyong mga kamay ang 4 na susi para buksan ang selyo. Ikaw ang magwawakas ng selyo, at ang probidensya ng pagsira sa selyo ay magiging iyo rin. Kung namamahala ka upang makuha ang lahat ng 4 na providence, ang iyong tagumpay ay hindi maaaring maliitin. Ngumiti si James at sinabing, pakiramdam ko ay ginamit ko na ang lahat ng swerte ko para makuha ko ang una at pangalawang providence. Baka sa susunod hindi ko na makuha. Ngumiti si Sophie at sinabing, hindi yan binigay. Sa anumang kaso, ibigay mo lang ang lahat at ipaglaban mo ito. Nararamdaman ko na ang ikatlong kalamidad ay magtatagal bago lumitaw. Sa panahong ito, magsikap ka lang sa paglilinang. Dumating si Sophie at nagsimulang makipag-chat kay James. Marami silang pinag-usapan. Pinag-usapan nila ang Primordial Age at ang Earth. Ang Earth ay tinawag na progenitor star. Noong Primordial Age, ito ang pinakakahanga-hangang sentro ng sansinukob na ito. Isang malaking lihim ang itinatago sa Earth. Bilang resulta, hindi mabilang na mga powerhouse ang nagtipon doon. Gayunpaman, hindi lamang ang Earth ang tirahan, novel drama. Mayroong maraming mga planeta sa universo na maaaring tirahan ng mga nabubuhay na bagay. Ang sansinukob ay malawak at walang hangganan. Upang matawid ang universo, kailangan ng isa na maabot ang hindi maarak na taas. Ang isang tipikal na nilalang ay hindi kayang tumawid sa universo. Naaalala ko na noong Ancient Heavenly Court Age, may Galactic Highway. Ang bawat matitirahan na planeta ay konektado sa Galactic Highway na ito. Matapos makapasok sa Galactic Highway, maaaring maglakbay ang isa sa buong kalawakan, sabi ni Sophie. Galactic Highway. Bahagyang natigilan si James. Tinanong niya, ano iyon? Paliwanag ni Sophie, isa itong sipi na sumasaklaw sa kalawakan. Ang Galactic Highway ay partikular na nilikha noong panahong iyon ng Heavenly Court upang pamahalaan ang universo.
Maaari mong isipin na ang Galactic Highway na ito ay katumbas ng teleportation formation na pamilyar sa iyo. Oh, sa wakas na intindihan na ni James. Noong una ay naniniwala siya na ang Earth ang tanging planeta na angkop para sa buhay ng tao sa universo na ito. Wala siyang ideya na napakaraming iba pang mga planeta sa universo. Nagpatuloy si Sophie, ang universo ay napakalaking. Sa universo na ito, maraming powerhouse. Noon, lahat ng mga powerhouse na ito ay natipon sa Earth. Marami ang namatay sa labanan, ngunit marami pang iba ang nakaligtas. Ang lahi ng demonyo ay umatras, at ang mga powerhouse na ito ay umalis lahat bago nabuklod ang Earth. Ang Demon Realm ay tahanan ng Demon Race. At ang Demon Realm ay isang napakalakas na planeta sa universo. Matapos ipaliwanag ni Sophie ang mga bagay na ito sa kanya, unti-unting naunawaan ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2439. Si Sophie ay nagbigay kay James ng ilang pangunahing kaalaman tungkol sa universo. Nalaman din ni James na ang Demon Realm ay isa sa pinakamakapangyarihang planeta sa universo. Ang Demon Realm ay napakalayo sa Earth. Sinabi ni Sophie, ang distansya sa pagitan ng Demon Realm at Earth, na sinusukat sa light years, ay 300 milyong light years. Si James ay isang tao mula sa Earth, ngunit naunawaan niya ang konsepto ng light years. Iyon ang bilis kung saan naglakbay ang liwanag. 300 milyong light years. Natulala siya. Nakangiting sabi ni Sophie, ang universo ay malawak at walang hanggan. Hindi naman masyadong malayo yon. Kung gayon, paano napunta si Marcelo at ang iba pa sa Earth? Higit pa rito, habang sila ay nasa Earth, paano pa rin sila makikipag-ugnayan sa Demon Race sa layong 300 milyong light years ang layo? Tanong ni James sa mga tanong na nasa isip niya. Paliwanag ni Sophie, kung bukas ang Galactic Highway, kailangan lang nilang ipasok ito at lalabas sila sa Earth. Sa kasalukuyan, ang Earth ay selyadong, at ang Galactic Highway ay hindi pa nagbubukas. Ipinadala sila dito ng isang Demon Realm Cultivator na may dakilang kapangyarihan. Kung tungkol sa komunikasyon, malamang na gumamit sila ng ilang uri ng lihim na sining o kayamanan. Nang marinig iyon, naintindihan ni James. Pinag-isipan niya ito at nagtanong, maaaring kapag nasira ang selyo, mabubuksan ang Galactic Highway. Oo, tumanggo si Sophie at sinabing, kapag nasira ang seal sa Earth, habang ang 3,000 sealed realms ay sumanib sa Earth, ang selyadong Galactic Highway ay magiging bukas din. Pagkatapos, ang Earth ay muling magiging hub ng universo. Maraming powerhouse sa universo ang dadalhin sa lokasyong ito. Noong sinaunang panahon, ang universo ay may 7 kaharian. Ang 7 kaharian na ito ay ang pinakamakapangyarihang mga planeta sa universo. Ang Demon Realm ay isa sa kanila, pati na rin ang Earth. Ang Earth ay pinangalan ng Human Realm. Oh, nakikita ko. Biglang naliwanagan si James. Sa anumang kaso, ang mundong ito ay mas komplikado kaysa sa iyong iniisip. Maraming hindi mo maiintindihan kung sasabihin ko sa iyo ngayon. Kapag mayroon kang sapat na kapangyarihan, maiintindihan mo. Sa Primordial Age, ang 10 emperador ng lupa ay kilala sa buong universo. Pagkasabi nun ay hindi na nagsalita si Sophie. Tumayo siya, tumalikod, at umalis. Bago siya umalis, pinaalalahanan niya si James, huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Linangin sa kapayapaan. Kunin mo lang ang mga bagay pagdating nila. Salamat, Mrs. Sophie. Novel drama. May pasasalamat na ekspresyon sa mukha, tumayo si James at pinagmasdan si Sophie habang paalis ito. Mula nang matanggap niya ang celestial abode, si Sophie ay lubos na nakatulong sa kanya. Kung wala ang tulong ni Sophie, hindi niya malalampasan ang maraming mga hadlang. Mabilis na umalis si Sophie sa katahimikan. Sa isang lugar sa Ancient Realm, mayroong isang lugar na tinatawag na Divinity's Peak, at ito ay hindi masyadong malayo sa Divinity Sect. Bagamat nawasak ang Divinity Sect, nanatili ang lugar na ito. Sa tuktok ng isang bundok, mayroong isang cabin. Isang lalaki ang nakaluhod sa harapan nito. Siya ang Divine Holy Emperor, isang napakalakas na cultivator na umabot sa ika-5 yugto ng Sage rank. Sa sinaunang kaharian, kabilang siya sa nangungunang 10, ngunit kasalukuyan siyang nakaluhod sa lupa. Grand Sect Leader, Sir, nakikiusap ako na lumabas ka sa pag-iisa.
Ang banal na emperador ay nakaluhod, nagsusumamo ng husto. Creak, bumukas ang pinto ng cabin, at lumabas ang isang matanda. Ang matanda ay nakasuot ng puting damit. Isa siyang balbas na may puting buhok. Lukot ang mukha niya. Matamlay siyang naglalakad gamit ang kanyang tungkod. Sir, sa wakas lumitaw ka na. Ang Divine Holy Emperor ay naging excited. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2440. Ang sekta ko ay nawasak ng lahing demon. Ang mukha ng banal na emperador ay pinahiran ng luha. Si J. James ay nakipagsabuatan sa demon race at sinira ang aking sekta. Mangyaring ibigay ang hustisya, ang banal na emperador ay nagsimulang magsalita ng walang kaparirikan. Ang elder na ito ang nagtatag ng Divinity Sect. Siya ay isang napakalakas na cultivator na nabuhay mula pa noong Primordial Age. Ang Divinity Sect ay talagang isang napakakilalang sekta sa universo. Noong Primordial Age, kilala ito sa buong Seven Realms. Ang Divinity Sect sa sinaunang realm ay isang sangay lamang. Ang punong tanggapan nito ay hindi matatagpuan sa Earth. Nang umatras ang demon race mula sa Earth noon, maraming cultivator mula sa Divinity Sect ang gumawa rin. Anong nangyari? Lumapit ang matanda at umupo sa isang upuang kahoy sa gilid. Mahimbing ang tulog niya, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari sa labas. Ang banal na emperador ay nagsabi, isang kababalaghan na nagngangalang James Caden ay lumitaw sa Earth. Sa kabila ng pagiging inapo ng mga makasalanan, kasabwat niya ang lahing demon. Ang selyo sa Earth ay kasalukuyang hangina, at nagpadala ako ng isang sect elder sa Earth. Gayunpaman, si James ay napakasama. Nakipagtulungan muna siya sa demon race para sirain ang aking sekta, at pagkatapos ay pinatay niya ang sect elder ng aking sekta sa Earth. Isang inapo ng mga makasalanan. Matapos marinig iyon, ang Grand Sect Leader ng Divinity Sect ay kumunat ang kanyang noo at sinabing, naubos na ang espiritual na enerhiya sa mundo. Kung tama ang aking palagay, nabawi lang ng Earth ang espiritual na enerhiya nitong mga nakaraang taon. Kung nandoon siya, paano niya nagawang lumabas sa napakaikling panahon at napatay pa ang Sect Elder? Sir, napakasakrilegyo ni James. Higit pa rito, natanggap pa niya ang mga providences kasunod ng una at ikalawang kalamidad. Sila ang Infinity Steel at ang 5 elemento ng Genesis. Bagamat ang Grand Sect Leader ng Divinity Sect ay nabubuhay mula pa noong Primordial Age, maaaring hindi siya pamilyar sa Infinity Steel at sa 5 elemento ng Genesis. Sinabi rin sa kanya ng Divine Holy Emperor ang tungkol sa Infinity Steel at ang 5 elemento ng Genesis. Sir, ang Elysian Seal ay kasalukuyang nasa bawat katawan ng tao. Si James, ang brat na iyon, ay may kakayahang lumaban sa kalikasan at makamit ang mga tagumpay ng paulit-ulit sa maikling panahon. Kung siya ay lalakas at bubuo ng isang alyansa sa lahing demonyo, ang sangkatauhan ay mapapahamak. Kapag nasira ang selyo, ang lahi ng demonyo ay mabilis na sakupin ang Earth. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ng matanda. Matapos itong pag-isipan, sinabi niya, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang ilang senior tungkol dito ngayon. Ang tunay na pangalan ng Grand Sect Leader ng Divinity Sect ay hindi alam. Ang kanyang alias ay Dite, at kilala rin siya bilang ang Divine Sage Dite. Ang Sage rank ay may 36 na yugto, na tumutugma sa 36 na antas ng langit. Ito ay nahahati din sa Sage, Sage King, Sage Emperor, Great Sage, Holy Sage, at Divine Sage. Bawat 6 na yugto ay bumubuo ng isang dibisyon. Ang Divine Holy Emperor ay nasa ika-5 yugto ng Sage rank. Siya ay isang Sage. Si Farley ay nasa ika-7 yugto ng Sage rank. Isa siyang Sage King. Si Ditius, ang Grand Sect Leader ng Divinity Sect, ay isang napakalakas na cultivator na nasa paligid mula pa noong Primordial Age. Siya ay isang Divine Sage. Ang kanyang lakas ay umabot sa 33 yugto. Sa sandaling lumabas si Dite mula sa pag-iisa, gumamit siya ng lihim na sining para makipag-ugnayan sa ilan sa mga nangungunang magsasaka ng 3,000 mundo. Di nagtagal pagkatapos nito, ang isang malaking bilang ng mga powerhouse ay nagtipon sa Ancient Realm. Pumasok sila sa sinaunang kaharian sa pamamagitan ng selyo. Kung dumaan sila sa selyo upang makarating sa Earth, malamang na kailangan nilang magbayad ng matarik na presyo. Gayunpaman,
Ang paglalakbay sa pamamagitan ng selyo patungo sa ibang mga sealed realms ay hindi isang problema. Ang mga powerhouse mula sa 3,000 mundo ay nagtipon sa isang lugar sa sinaunang kaharian. Ang mga powerhouse na ito ay nasa Divine Sage rank. Mga kapwa magsasaka, tinipon ko kayo ngayon dito para talakayin si James Cayden. Naniniwala ako na alam mong lahat si James. Siya ay isang tao na may napakalaking potensyal. Kung hindi niya nilinang ang demonic art at nakipagsabuatan sa demon race, ito ay isang pagpapala para sa sangkatauhan. Gayunpaman, nililinang niya ang demonic art at nakipagsabuatan sa demon race. Nakatanggap pa nga siya ng maraming providences. Kung hahayaan siyang patuloy na lumaki, ang sangkatauhan ay haharap sa isang malubhang sakuna. Noong Primordial Age, ang 10 emperador ng sangkatauhan ay nakagawa ng pagtataksil. Bilang resulta, hindi nagawang makipagkompetensya ng human realm sa demon realm, at ang universo na higit na umaasa sa 7 realm ay muntik nang mapuksa ng demon race. Hindi na natin hahayaang mangyari ulit ito, novel drama. Inipon ko ang lahat dito para gumawa ng plano at magpadala ng powerhouse sa Earth para patayin si James. Umalangaw-ngaw ang boses ng Grand Sect Leader ng Divinity Sect. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2441. Hindi si Dite ang pinakamalakas na tao sa pulutong na ito. Gayunpaman, siya ang pinuno na nagtipon sa lahat. Malinaw na nadadala ang kanyang boses sa hangin. Pagkatapos, isiniwalat niya sa kanila ang mga masasamang gawa ni James. Sinabi niya sa kanila na si James ay nakipagsabuatan sa mga demonyo upang sirain ang Divinity Sect at pumunta hanggang sa patayin ang isa sa mga elder ng kanyang sekta. Sa sandaling iyon, may tumayo at nagtanong, "Paano mo nalaman ang mga pangyayaring ito, Dite?" Sa pagkakaalam ko, si James ay hindi kailanman nakagawa ng anumang bagay na lubos na walang konsensya sa kabila ng pagkakaroon ng demonic body. Siya ay nakatuon lamang sa pagprotekta sa sangkatauhan. Sumasang-ayon ako. Bagamat ang Earth ay puno ng mga makasalanan, ang mga may kasalanan ay talagang kanilang mga ninuno. Ang mga taong ito, hindi karapat-dapat mamatay. Nais lamang ni James na hadlangan ang ikalawang kalamidad ng sangkatauhan at napilitang labanan si Lucifer mula sa lahing demon. Marami sa mga powerhouses ay napakarasyonal pa rin at pumanig kay James. Kabalbalan. Siya ang inapo ng mga makasalanan. Ang kanyang pagsasanay sa demonic arts ay sapat na upang bigyang katwiran ang kanyang kamatayan. Sumasang-ayon ako. Ang labanan mula sa sinaunang panahon ay nakaapekto sa buong sansinukob. Upang pag-isahin ang universo, pinangunahan ng mga demonyo ang malawakang masaker sa lahat ng mundo. Maraming planeta ang nawasak bilang resulta. Sa huli ay nagawa nilang salakayin ang lupa. Ang pinakamalakas na tao sa universo ay nagtipon sa Earth upang labanan ang mga demonyo. Kung hindi dahil sa pagtataksil ng 10 emperador, natalo na sana ang mga demonyo. Ang pagkakanulo ng 10 emperador ang dahilan kung bakit hindi mabilang na buhay ang kalunos-lunos na isinakripisyo. Hindi ba natin natutunan ang ating leksyon sa labanang iyon? Dapat mamatay si James. Isinasantabi ang katotohanan na mayroon siyang katawang demonic, mayroon din siyang napakalapit na relasyon sa mga demonyo. Ito ay sapat na dahilan para patayin natin siya. Maraming mga powerhouses ang sumisinghot habang ipinapahayag nila ang kanilang pagkamuhi kay James. Labis na nasiyahan si Dite sa kanilang reaksyon. Alam niyang marami sa mga powerhouse na ito ang may mga disipulo na pinatay ng mga demonyo. Napukaw ang kanilang galit nang malaman nilang magkasundo si James at ang mga demonyo. Sinabi ni Ditios, dahil karamihan sa atin ay sumasang-ayon na si James ay karapat-dapat na mamatay, kailangan nating maghanap ng paraan upang magpadala ng mga powerhouse sa Earth at patayin siya. Paano tayo makakarating sa Earth? Masyadong malakas ang selyo ngayon. Imposibleng makadaan tayo sa Earth. Oo, ang Earth ay isa sa mga gitnang mundo. Maaari tayong maglakbay sa 3,000 mundo, ngunit imposible ang paglalakbay sa Earth. Higit pa rito, si James ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Kahit na maglakbay ang isang sage sa Earth, mahirap siyang patayin. Pupunta ako. Sa sandaling iyon, lumakad ang banal na emperador. Magalang niyang sinabi, "Mga kagalang-galang na kapatid, medyo mababa pa ang aking lakas, kaya hindi gaanong mahalaga ang halagang kailangan kong bayaran para sa pagpasa sa selyo.
Hanggat lahat ay makapagbibigay sa akin ng isang protection na kalasag, madali akong makapunta sa Earth. Novel drama. Kung mas malakas ang isang tao, mas mahirap para sa kanila na dumaan sa selyo ng Earth. Ang mga sage na dumadaan sa Earth ngayon ay nasa unang yugto lang ng sage rank. Sa kabila nito, kailangan pa rin nilang magbayad ng malaking halaga para matawid ang selyo. Ang isang walang ingat na maling hakbang habang tumatawid sa selyo ay madaling magbuwis ng kanilang buhay. Bilang resulta, hindi maraming sage ang nakarating sa Earth. Gayun din, ang banal na emperador ay hindi rin ng ahas na walang ingat na dumaan sa selyo. Gayunpaman, magiging mas madali iyon kung mayroon siyang protective shield na ginawa ng mga powerhouse na ito. Sige, bamuka ang bibig ni Dite at agad namang pumayag. Napagdesisyonan na. Pupunta ka sa lugar namin. Ang iyong lakas ay sapat na upang patayin si James, gayunpaman, si James ay may maraming mga kayamanan na pag-aari ng mga tao na kasama niya bago mo siya patayin, kailangan mong pilitin siyang ibigay ang mga kayamanang ito. Pagkatapos mong makuha ang mga ito, talakayin at ipapamana natin sila sa isang kahangahangang may malaking potensyal. Magandang ideya, sumasang-ayon ako. Pakiusapan si James na ibigay ang mga kayamanan at patayin siya. Maraming powerhouses ang nagpahayag ng kanilang pag-aproba sa plano ni Ditios. Nanatiling tahimik ang mga tutol sa pagpatay kay James. Kailangan nilang harapin ang karamihan kung magsasalita sila para kay James. Pagkatapos nilang magkasundo, ang lahat ay tumulong sa paghahagis ng proteksyon na kalasag para sa banal na emperador. Pagkatapos, ang banal na emperador ay dumaan sa selyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2442. Gamit ang proteksyon na kalasag na ginawa ng hindi mabilang na mga powerhouse, ang Divine Holy Emperor ay madaling tumawid sa Earth. Matapos matagumpay na maipasa ng Divine Holy Emperor ang selyo, nagpasada siya sa himpapawid sa isang lugar sa Earth. Tumingin siya sa mga bundok at ilog ng Earth at naramdaman ang napakalakas na Empyrean spiritual energy. Binuka niya ang kanyang mga braso at sinabing, "Hark, Earth, dumating na ako." Kaagad pagkatapos ay nagdilim ang kanyang ekspresyon. "Jarnes, bestard ka. Tapos na ang oras mo." Ang layunin ng Divine Holy Emperor na patayin si James ay talagang isang ideya na naisip ng Hadin Clan. Siya ay sumilong sa Hadin Clan at natutunan ang maraming demonic arts, kabilang ang Supreme Curse Magic ng lahing demon. Bagamat pinaboran ni Lucifer si James, ang ibang mga powerhouse sa Hadin Clan ay hindi sumang-ayon sa kanyang pinili. Hindi nila gusto si James at gusto na siyang paalisan. Dagdag pa rito, si Lucifer ay anak lamang ng isang Demon Emperor sa kabila ng pagiging Young Master ng Hadin Clan, hindi siya bumalik sa Demon Realm. Bukod dito, hindi siya masyadong malakas, kaya ang kanyang mga salita ay walang gaanong impluwensya sa Hadin Clan. Walang kamalay-malay si James na ang Divine Holy Emperor ay dumating na sa Earth. Sa ngayon, patungo siya sa Kensington. Binalaan ni Sophie si James na magkakaroon siya ng ilang problema sa hinaharap. Sa kasamaang palad, nagpunta si Thea sa kamara ng mga kasulatan upang magnilay-nilay. Kaya, kailangan niyang protektahan ang mga kalahan sa kanya. Lugar at tiyakin ang kanilang kaligtasan. Hindi siya mapapatawad ni Thea kung may nangyari sa mga kalahan dahil siya ay pabaya. Dumating siya sa Kensington at ipinaliwanag ang sitwasyon sa mga kalahan. Pagkatapos, dinala niya ang lahat sa kalahan sa Celestial Abode, kaugnay. Matapos niyang dalhin ang lahat ng taong may kaugnayan sa mga kalahan sa Celestial Abode, nakahinga siya ng maluwag. Ngayong natiyak na niya ang kanilang kaligtasan, hindi na siya natatakot sa mga panganib na darating sa kanya. If worst came to worst, pwede na lang siyang tumakas. Hanggat nabubuhay pa siya, may pag-asa pa rin. Kailangan lang niyang masiguro ang kanyang kaligtasan. Maya-maya, bumalik si James sa Rimstead, novel drama. Maraming tao ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng Rimstead. Umupo si James sa upuan sa ulo, at tumingin sa mga tao sa ibaba niya habang sinasabi niya, "Kailangan kong harapin ang mga hindi magandang pangyayari sa lalong madaling panahon. Hindi pa ako sigurado kung ano ang kaakibat nito. Ang alam ko lang ay naakit ko ang atensyon ng hindi mabilang na mga powerhouse mula sa 3,000 mundo pagkatapos kong gumawa ng 2 magkasunod na tagumpay. Higit pa rito,
Mayroon akong demonic body at nasa mabuting pakikitungo ako sa demon race. Tiyak na gagamitin ng isang tao ang mga katotohanan ito upang magdulot ng ilang alitan. Kaya naman, pinaplano kong magtago sandali. Nakatayo sa ibaba sa pangunahing bulwagan, nagtanong si Henry, saan ka pupunta? James. Umiling ng mahina si James at sinabing, wala pa akong patutunguhan. Ang tanging bagay na inaalala ko ngayon ay ang Rimstead. Gayunpaman, ipinangako sa akin ni Lucifer na hindi niya hahawakan ang mga tao sa susunod na 10,000 taon. Sa pag-iisip na ito, naniniwala akong magiging maayos ang Rimstead sa ngayon. Para sa iba sa inyo, pumasok sa Celestial Abode at manirahan doon sa ngayon. Ayokong may mangyari sa sino man sa inyo. Kumunat ang noo ni Quincy at sinabing, kung papasok tayong lahat sa Celestial Abode, ano ang mangyayari sa Rimstead? Pagkatapos sabihin ang kanyang pag-aalala, tumingin siya sa ibang mga tao sa pangunahing bulwagan at sinabing, mauna na kayong pumasok sa Celestial Abode ni James. Mananatili ako sa Rimstead. Iwanan ang bansa sa akin. Hanggat humihinga pa ako, sisiguraduhin kong walang mangyayari sa Rimstead. Nagsalubong ang mga kilay ni James habang nakatitig kay Quincy. Siniguro niya ulit, 7 ay maaaring umalis sa Earth ng napakatagal, at hindi ko magagarantiya kung kailan ako babalik. Sigurado ka bang ayaw mong umalis kasama ko? Nakangiting tumingin sa kanya si Quincy, kailangan pa ng Rimstead ng magpapatakbo ng palabas. Mananatili ako at tutulungan kang alagaan ang bansa. Marahang tumango si James at hindi na siya kinukumbinsi. Pagkatapos, ang mga sentral na pinuno ng Rimstead ay pumasok sa Celestial Abode. Alam ni James na may namumuong problema, kaya gusto niyang gawin ang lahat para malutas ito. Kasabay nito, ayaw niyang hayaan ang mga taong may malisyosong intensyon na samantalahin ang sitwasyon. Sinadya niyang umalis sa Earth at magtungo sa hindi kilalang mga rehiyon upang magsanay. Ngayon, halos tapos na niyang itali ang mga maluwag na dulo. Ang tanging taong natitira ay si Thea. Oras na para bumiyahe siya sa Chamber of Scriptures. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2443. Naayos na ang lahat, at lahat ng nauugnay kay James ay lumipat sa Celestial Abode. Isang tao lang ang piniling manatili, si Quincy. Magkatabing naglakad sina Quincy at James sa likod bahay ng Imperial Palace. Huminga ng malalim si James at sinabing, salamat, Quincy. Nagsumikap ka at marami kang ginagawa para sa Rimstead. Napangiti si Quincy at sinabing, walang halaga ang nagawa ko kumpara sa iyo. Wala akong talento sa paglilinang at maaaring hindi kailanman maging isang powerhouse. Ginagawa ko lang ang aking makakaya upang suportahan ka sa pagtulong sa lahat ng sangkatauhan na malampasan ang magulong panahong ito. Nakahinga si James nang marinig ang mabait na paniniwala ni Quincy. Mangyaring mag-ingat habang tumatakbo ang Rimstead. Ano man ang mangyari, ang iyong kaligtasan ay ang pinakamahalaga. Naririnig mo ba ako? Sige. Naiintindihan ko, tumango si Quincy. Simpleng usapan ng dalawa. Matapos bigyan si Quincy ng ilang paalala, umalis si James sa Rimstead. Nagtungo siya sa Mount Tai, naglakbay sa ilalim ng bangin ng bundok, at nakarating sa unang palapag ng kamara ng banal na kasulatan. MS Custodian. Pumasok si James sa bakanteng unang palapag at sumigaw. Ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa silid at umalangaw-ngaw pabalik sa kanya. Swoosh! Isang puting liwanag ang bumungad sa kanyang harapan. Dahan-dahan itong naglaho, at lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Tumingin siya kay James, at sumilay ang ngiti sa kanyang magandang mukha. She praised James, alam ko lahat ng ginawa mo hanggang ngayon, James. Ginawa mo ang isang mahusay na trabaho. Nakangiting ngumiti si James at sinabing, ngayong nakuha ko na ang unang Providence, ang usapin tungkol sa pangalawang Providence ay kumalat sa buong 3,000 mundo. Ang ilang mga kakilakilabot na tao ay tiyak na darating pagkatapos ng aking buhay pagkatapos marinig ang balita. Lumapit ako kay Thea. Pagkatapos ko siyang makita, kailangan kong tumakas sa abot ng aking makakaya. Sumagot ang tagapag-alaga, natatakot ako na kailangan kong pigilin ang iyong mga plano. May nangyari ba? Naguguluhan si James. Sinabi ng tagapag-ingat, sa kasalukuyang mga kalagayan, napakahirap para sa mga tao na matagumpay na linangin. Ang kahirapan ay tumaas ng sari-sari,
na ginagawang mahirap na makapasok sa mas mataas na mga ranggo. Para mabilis na umunlad si Thea sa maikling panahon, pinapunta ko siya sa isang espesyal na lugar. Saan mo siya pinadala? Tanong ni James. Malumanay na ikan-away ng custodian ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo kailangang malaman. Gayunpaman, masisiguro kong nasa ligtas na lugar si Thea. Mayroon siyang supreme spiritual root, ang dugo ng 4 na banal na hayop, at natutunan ang 4-quadrant art na nilikha ng isang napakagandang powerhouse. Malaki ang potensyal niya. Time-level drama lang ang kailangan niya ngayon. Nang marinig ito, bahagyang nadismaya si James. Gusto niyang makita si Thea ngunit hindi niya magawa. Mula nang magsimulang sumailalim ang mundo sa matinding pagbabago, nagkaroon siya ng pagkakataon na makita si Thea. Dahil hindi niya ito nakikita, tahimik niyang tinanggap ang katotohanan. Sa halip, tinanong niya, nasaan ang aking ina? Mabuti naman siya pero nililinis pa rin niya ang kanyang demonic energy. Hindi magtatagal bago niya tuluyang maalis ang demonic energy sa loob niya. Nakahinga ng maluwag si James. Tumingin ang custodian kay James at nagtanong, pumunta ka ba para lang makita si Thea? Sagot ni James, oo. Tina-target ako ng ilang powerhouses ngayon. Naayos ko na ang lahat. Lumapit ako kay Thea bago ako umalis. Baka bumalik ako kapag nakapatay na ako ng sage gamit ang sarili kong lakas. Nagtanong ang tagapag-alaga, saan ka pupunta? Umiling si James. Wala siyang ideya kung saan siya susunod na pupunta. Iminungkahi ng tagapag-ingat, siguro maaari mong isaalang-alang ang pagpunta sa Demon Realm. Ang Demon Realm. Nanlaki ang mata ni James sa gulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2444. Bahagyang tumango ang custodian at sinabing, ang mga demonyo ay hindi isang hindi makatwirang grupo. Noong sinaunang panahon, sinalakay ng mga demonyo ang lupa upang pag-isahin ang universo. Ginawa ito alinsunod sa landas sa langit. Nalaman ng 10 emperador ng lupa ang tungkol sa mga patakaran ng landas sa langit at pumanig sa mga demonyo. Si James ay labis na naintriga sa paglalarawan ng tagapag-ingat ng mga nakaraang kaganapan. MS. Tagapag-ingat, bakit sinalakay ng mga demonyo ang lupa at bakit ang 10 emperador ay pumanig sa mga demonyo? Umiling ang custodian at sinabing, hindi ako sigurado sa mga dahilan sa likod ng mga pangyayaring ito. Ang alam ko lang ay may kaugnayan ito sa sukdulang sikreto ng Earth at may kinalaman sa pinagmulan ng lupa at universo. Ang mga demonyo ay kumikilos lamang alinsunod sa makalangit na landas. Kahit na hindi kumilos ang mga demonyo, ang mga kapangyarihan ng universo ay namatay pa rin, at ang lupa ay natatakan pa rin. Lahat ito ay alinsunod sa kalooban ng makalangit na landas. Ang mga demonyo ay itinataguyod lamang ang mga dakilang disenyo ng landas sa langit. Bagamat sinubukan ng custodian na magpaliwanag, mas lalo lang nitong nalilito si James. Kung meron man, lalo lamang nitong nadagdagan ang kanyang kuryosidad. Sige, tama na. Hindi ito mga bagay na dapat mong alalahanin ang iyong sarili ngayon. Bagamat mayroon kang lakas upang patayin ang mga sage, maaari mo lamang patayin ang mga pinakamababang ranggo. Maraming powerhouse sa Demon Realm. Sa sandaling pumunta ka doon, matutuklasan mo ang lakas ng tunay na kapangyarihan ng universo. Paano ako makakarating doon? Kumunat ang noo ni James. Ang demonyong kaharian. Narinig niya mula kay Sophie na ang Demon Realm ay 300 milyong light years ang layo mula sa Earth, isang astronomical na distansya. Noong una ay binalak niyang tahimik na pumunta sa isa sa mga kaharian sa loob ng 3,000 na mundo at magsaka doon. Pagkatapos, babalik siya sa Earth kapag nagsimula ang ikatlong kalamidad. Gayunpaman, maaaring hindi siya bumalik sa Earth sa oras para sa third calamity kung maglakbay siya sa Demon Realm. Pwede kitang personal na ipadala doon. At least, kaya kung magbukas ng spatial passage para maglakbay ka sa Demon Realm. Hindi nagduda si James sa lakas ng custodian. Dahil ang tagapag-ingat ay maaaring pinuhin ang demonic lotus, siya ay hindi bababa sa par sa Sophie. Nasa tuldok na si Sophie ng pagiging isang Grand Emperor. Kung tungkol sa custodian mismo, maaaring naging Grand Emperor na siya. Si James ay hindi kailanman nagtanong tungkol sa ranggo ng paglilinang ng tagapag-ingat. Napaisip si James, dapat ba akong pumunta sa Demon Realm? Napaisip si James sa kanyang puso.
Sinabi ng tagapag-ingat, kung pupunta ka sa Demon Realm, walang maghahinala na tao ka dahil mayroon kang demonic body. Bukod dito, maaari mong ipatawag ang demonic lotus at halos nasa mage rank. Tulad ng para sa iyong Yogacara, kailangan mong malaman iyon ng mag-isa. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy ang tagapag-ingat sa pagsasalita, dahil kaya mong ipatawag ang demonic lotus at nakuha mo na ang 5 elemento ng Genesis, sa palagay ko ay magiging isang bagay ang iyong Yogacara. May kaugnayan sa kanila. Sa ngayon, napakaliit ng Earth para sa iyo. Kakailanganin mong maglakbay sa isang mas malaking mundo. Ang Demon Realm ay napakaangkop para sa iyong patuloy na paglaki. Higit pa rito, dapat kang makaranas ng higit pang mga bagay at makatagpo ng mas makapangyarihang mga tao. Pagkatapos mong pumunta sa Demon Realm, malalaman mo na ang sages ay kabilang sa mga nasa ilalim ng food chain doon. Patuloy siyang kinukumbinsi ng tagapag-alaga. Sige, pagkatapos ay pupunta ako sa Demon Realm. Matapos pag-isipan ito ng kaunti, tumango si James at tinanggap ang mungkahi, novel drama. Ma'am, mabuti. Napangiti ng husto ang custodian. Tanong ni James, MS. Tagapag-ingat, kailan tatama ang ikatlong kalamidad ng mundo? Sagot ng custodian, huwag kang mag-alala. Hindi ito mangyayari sa lalong madaling panahon. Pumunta ka at linangin ng maluwag. Sana maging malakas ka para tumayo mag-isa pagbalik mo sa Earth. Nabuhayan ng loob si James sa sinabi ng custodian. Nagtanong ang custodian, kailan mo balak umalis? Sagot ni James, naayos ko na ang lahat. Kung maaari, gusto kong umalis kaagad sa Demon Realm. Siya ay malapit nang magsimula sa isang bagong paglalakbay sa Demon Realm. Doon ba niya muling makikita si Maxine? Anong mga bagong karanasan ang naghihintay sa kanya sa Demon Realm? Magsisimula na ang kanyang kapana-panabik na paglalakbay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2445. Itinalin na ni James ang lahat ng kanyang maluwag na dulo sa Earth. Nangako si Lucifer na hindi sasalakayin ng mga hayop ang mga tao sa susunod na 10,000 taon. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagkuha ng 4 na elemento ng Genesis ay nakakuha ng atensyon ng maraming powerhouses. Kaya, ipinadala niya ang lahat ng nauugnay sa kanya sa Celestial Abode. Ngayon, wala siyang dapat ipag-alala sa Earth. Tungkol naman kay Thea, ipinaalam sa kanya ng tagapag-alaga na siya ay nagmumuni-muni sa pag-iisa. Bagamat hindi siya sigurado kung nasaan siya, panatag ang loob niya na alam niyang binabantayan siya ng custodian. Tumingin si James sa magandang custodian at sinabing, I'm ready, MS. Custodian, mangyaring ipadala ako sa Demon Realm. Sige, tumango ang custodian. Dinala niya siya sa labas ng Chamber of Scriptures. Ang tagapag-alaga ay nakatayo sa tuktok ng bundok. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay lumipad sa hangin habang ang napakalakas na enerhiya ay umaagos mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, gumawa siya ng isang magaan na kilos ng kamay, at ang mga mahiwagang simbolo at inscription ay lumitaw sa kanyang palad. Ang mga simbolo at inscription ay mabilis na nagtipon at bumuo ng isang pambihirang pormasayon. Lumitaw ang mga ripples sa gitna ng formation. Kaagad pagkatapos, isang madilim na kawalan ang lumitaw sa loob ng pormasayon. Sinabi ng tagapag-ingat, ito ang Spatial Passage, James. Pagkatapos mong makapasok sa daanan, ipapadala ka sa buong universo at direktang makarating sa Demon Realm. Salamat, MS. Custodian. Nagpasalamat si James. Sa isang segundo, tumalon siya sa ere at pumasok sa Space Passage na binuksan ng custodian para sa kanya. Matapos makapasok sa Space Passage, lumabo ang kanyang paningin, at ang kanyang pag-iisip ay naging malabo. Ang buong pagsubok ay tumagal ng humigit kumulang 10 segundo. Makalipas ang 10 segundo, bumagsak ang katawan niya mula sa langit. Mabilis niyang pinakilos ang kanyang true energy at inayos ang sarili, tuloy-tuloy na lumapag sa isang malaking puno. Pagkatapos niyang makakuha ng matatag na paghawak, iniskan niya ang kanyang paligid, novel drama. Nasa loob siya ng isang bulubundukin na puno ng matatayog na puno. Hindi matukoy ni James kung anong uri ng mga puno ang mga ito dahil hindi pa niya nakita ang mga ito sa Earth. So ito ang Demon Realm.
Naramdaman ni James ang kanyang paligid at napansin ang isang napakakakaibang enerhiya mula sa langit at sa lupa mismo. Ang enerhiya ay hindi karaniwan dahil ito ay lubhang mahirap makuha sa Earth, sa puntong halos wala na. Kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan ay lumakas, at ang hindi pangkaraniwang enerhiya ay tumagos sa kanyang katawan. Pinakain nito ang kanyang katawan at nagpakalma sa kanyang pakiramdam. Ito ay napakahimala na enerhiya. Halos agad itong sumanib sa aking katawan. Tuwang-tuwa si James. Ang Emiprin spiritual energy mula sa paligid ay lubos na nagpaganda sa kanyang katawan. Patunay din iyon na nakarating na siya sa Demon Realm. Umangat ang ulo ni James at tumingin sa langit. Gabi na noon. Ang mga bituin ay nagpapaliwanag sa langit. Sa gulat niya, nakita niya ang maraming buwan at ilang malalaking bituin. Ibang-iba ito sa kalangitan sa gabi sa Earth. Tumingin siya sa mga matangkad na bituin at mamulong, marahil hindi ko makita ang Earth mula sa lugar na ito. Huminga ng malalim si James at inalis ang mga iniisip. Napagdesisyonan niyang tumawid sa tulay na iyon tuwing makarating siya dito. Dahil nakarating na siya sa Demon Realm, gusto niyang magsanay ng masigasig hanggang sa mangyari ang third calamity ng Earth. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2446. Tiniyak sa kanya ni Sophie at ng Chamber of Scriptures, custodian na ang ikatlong kalamidad ng daigdig ay magaganap anumang oras sa lalong madaling panahon. Kaya naman, nagkaroon siya ng sapat na panahon para magtanim. Kailangan niyang lumakas para maiwasan ang paparating na third calamity. Muli namang nilibot ni James ang paligid. Iyon ang unang pagkakataong dumating si James sa Demon Realm, at kakaunti lang ang alam niya tungkol dito. Wala siyang ideya tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Demon Realm, ni hindi niya alam kung nasaan siya. Matapos tumingin sa paligid ng kaunti, pinili niyang magmaneho sa isang random na direksyon, novel drama. Hindi nagtagal ay nakarinig siya ng kaguluhan. Boom! Biglang isang malakas na pagsabog ang nauna sa kanya. Ang lupa ay yumanig, at ang hanay ng kabundukan ay gumuho sa alikabok kaagad. Kasunod ng pagsabog, isang nakakatakot na puwersa ang hamampes sa kanya na parang tsunami. What the F***? Naramdaman ni James ang nagbabantang puwersa at napaatras ito sa takot. Bagamat mabilis siyang nag-react, nauwi pa rin siya sa lakas. Nabalot ng mga sugat ang kanyang katawan at agad siyang naging duguan. Kung hindi dahil sa kanyang demonic body, namatay na siya sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan ang puwersa sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, isang puwersang nagtatanggol ang lumabas mula sa kanyang singsing at pinrotektahan siya mula sa mabangis na pagsalakay. Si James ay nag-hover sa ere at pinagmasdan ang puwersang dumaan sa kanya. Ang lahat sa landas ng puwersa ay napawi. Ilang milyong kilometro ng lupa sa paligid ng epic enter ng puwersa ay ganap na na-flatten sa isang iglap. Umalangaw-ngaw ang boses ni Sophie mula sa celestial abode. Ito ay isang labanan sa pagitan ng napakalakas na tao. Huminga ng malalim si James. Gaano ba sila kalakas upang magkaroon ng gayong mapanirang kapangyarihan? Ngumiti si Sophie at sinabi, ang daan ng paglilinang ay umaabot ng walang hanggan. Ituturing ka lang na baguhan sa iyong kasalukuyang estado. Ang sage rank na narinig mo ng marami ay talagang nasa ibaba ng hagdan pagdating sa cultivation. Ang mga pantas ay itinuturing lamang na malakas dahil sa kakaibang sitwasyon sa mundo. Nasa Demon Realm ka ang pinakamalakas sa 7 realms ng universe. Napakaraming mahuhusay na tao dito. Iminungkahi kong pumunta sa Demon Realm dahil gusto kong makita mo mismo kung ano ang totoong powerhouse at palawakin ang iyong pananaw. Ms. Sophie, maaari mo bang sabihin sa akin ang mga ranggo na darating pagkatapos ng Sage Rank? Gustong malaman ni James kung ano ang nasa kabila. Ang alam lang niyang Grand Emperors ang pinakamalakas sa Primordial Age. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang isa pang ranggo na lampas doon sa Primeval Age na tinatawag na Ancestral God Rank. Siya ay lubos na walang alam sa mga bagay na may kaugnayan sa iba pang mga ranggo. Ang boses ni Sophie ay nagmula muli sa Celestial Abode. Ang Sage Rank ay binubuo ng 6 na pangunahing ranggo, na higit pang nahahati sa 36 na yugto. Ang 6 na pangunahing ranggo ay Sage, Sage King, Sage Emperor, Dakilang Sage, Banal na Sage, at Banal na Sage. Ang una hanggang ika-6 na yugto ay sumasaklaw sa ranggo ng Sage.
Ang ikapito hanggang ikalabindalawang yugto ay ang ranggo ng Sage King. Pagkatapos, ang ikalabintatlo hanggang ikalabingwalong yugto ay nasa ilalim ng ranggo ng Sage Emperor. Kapag naabot mo ang ikalabinsyam hanggang ikadalawamput-apat na yugto, ikaw ay itinuturing na isang dakilang sage. Ang ikadalawamput-limang yugto hanggang ikatatlumpung yugto ay tinatawag na ranggo ng banal na sage. Panghuli, ang 31st hanggang 36th stage ay kapag ang isang tao ay umabot sa Divine Sage rank. Pagkatapos ng Sage rank ay ang Divine rank. Ang banal na ranggo ay nahahati sa tatlong yugto, na tinatawag na tatlong banal na yugto. Pagkatapos ng Divine rank ay ang Emperor rank, na alam mo na. Si James ay nakinig ng mabuti sa paliwanag ni Sophie sa mga hanay ng paglilinang. Matapos marinig na napakaraming ranggo na hindi pa niya nakakaharap, siya ay napatulala. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na lakas ay umabot na sa mage rank, at maaari niyang patayin ang isang sage kung ilalabas niya ang kanyang buong lakas. Itinuring niya ang kanyang sarili na isang powerhouse, ngunit nagpakumbaba siya nang mapagtanto niya kung gaano siya kaina pagkatapos malaman ang iba pang mga hanay ng paglilinang. Malayo pa ang aking lalakbayin para maging isang Grand Emperor. Nauutol na sabi ni James. Haha, natawa si Sophie at sinabing, "Knave ka talaga. Nagtanim ka lang ng ilang taon. Ang universo ay umiral ng napakatagal na panahon. Iilan lamang sa mga tao ang naging Grand Emperor sa mahabang kasaysayang ito. Kung mas mataas ang iyong pag-akyat sa iyong paglilinang, mas nagiging mahirap ito. Maraming cultivator sa Sage rank ang tumatagal ng milyon-milyon hanggang 10-10 milyong taon para makalusot sa isang yugto, lalo pat makapunta sa Divine rank." James smirked and said, "Mahina kasi sila. Kung ako iyon, malaki ang pag-unlad ko sa napakaikling panahon. Naniniwala ako sa iyo, kaya gawin mo ang iyong makakaya. Magkakaroon ka ng magandang kinabukasan at tiyak na magniningning ng maliwanag. Inaasahan kong makita kang nakatayo sa tuktok ng Seven Realms at maging walang kapantay sa buong universo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2447. Tumayo sa tuktok ng Seven Realms at maging walang kapantay sa buong universo. Ang kanyang ilang salita ng pampatibay loob ay nagpakulo ng dugo ni James sa pananabik. Inaabangan din niya ang araw na iyon. Kung talagang mangyayari ito, malaya siyang tuklasin ang sukdulang lihim ng universo sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nga pala, gaano kalaki ang Demon Realm, Ms. Sophie? Tanong ni James. Sumagot si Sophie ng isa pang tanong, sa tingin mo gaano kalaki ang Earth sa kabuuan nito? Napaisip si James saglit, novel drama. Ang lupa ay talagang hindi ganoon kalaki. Gayunpaman, ang karamihan sa mga lugar sa mundo ay natatakan. Mayroong humigit kumulang 3,000 na mga selyo, at marami ang natatakan. Ang mga kaharian ay umiral sa kabila ng mga tatak na ito. Ang bawat nakatatak na kaharian ay hindi bababa sa ilang beses na mas malaki kaysa sa lupa. Ang ilan sa kanila ay maaaring maging 10,000 beses na mas malaki kaysa sa Earth. Kapag nabuksan na ang mga seal, tataas ng malaki ang lugar ng Earth. Hindi maarak ni James ang tunay na sukat ng Earth. Umiling siya at sumagot, "Hindi ko alam." Sabi ni Sophie, ang Earth ay isa sa Seven Realms. Noong Primordial Age, dati itong malawak. Hayaan mong sabihin ko ito, ang tunay na sukat ng mundo ay 10,000 beses na mas malaki kaysa sa iyong solar system. Gayunpaman, ang Human Realm ang pinakamaliit sa Seven Realm. Samantala, ang Demon Realm ay 10,000 beses na mas malaki kaysa sa Human Realm. Baka mas malaki pa ito kaysa sa tansya ko. Matapos marinig ang paliwanag ni Sophie, nagsimulang magkaroon ng mas mabuting pangunawa si James. Gayunpaman, mahirap pa rin para sa kanya na intindihin kung gaano kalaki ang Demon Realm. Ang tanging bagay na natitiyak niya ay ito ay hindi kapani-pani, walang malawak at walang hangganan. Nagpatuloy si Sophie sa pagsasalita, ang Demon Realm ay nahahati sa 3 layer, na mas kilala bilang 3 dimensyon, ang mortal na dimensyon, Sage Dimension, at Divine Dimension. Sa totoo lang, hindi lang ang Demon Realm ang may 3 dimensyon. Ang mga sukat na ito ay matatagpuan din sa buong Seven Realms. Napatulala si James. Ang Seven Realms ay mahirap nang ibalot ang kanyang ulo, ngunit ngayon ay may isa pang bagay na tinatawag na 3 dimensyon.
Nakita ni Sophie ang nalilitong mukha ni James at nagpaliwanag pa, ang Seven Realms ay ang 7 pangunahing mundo na nagpapatakbo sa universo, samantalang ang 3 dimensyon ay ang iba't ibang mga kaharian na umiiral sa loob ng isang partikular na mundo. Maiintindihan mo ang 3 dimensyon bilang pagkakaroon ng 2-dimensional na espasyo, 3-dimensional na espasyo, at 4 na dimensyon na espasyo. Ang mga individual na walang cultivation base at mga cultivator sa ibaba ng Sage rank ay nakatira sa loob ng Mortal Dimension. Nananatili ang mga cultivator ng Sage rank sa Sage Dimension. Ang Divine Dimension, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay pinaninirahan ng mga magsasaka sa Divine rank. Ang mga mula sa Divine Dimension ay maaaring maglakbay sa Sage at Mortal Dimensions. Gayunpaman, ang mga mula sa Sage Dimension ay maaari lamang maglakbay sa Mortal Dimension. Sa wakas, ang mga naninirahan sa mortal na dimensyon ay hindi maaaring bumisita sa Sage o Divine Dimension. Maikling ipinaliwanag ni Sophie ang pagkakaiba sa pagitan ng 7 Realms at ng 3 Dimensions. Ang 7 Realms ay tumutukoy sa 7 magkakaibang planeta. Ang 3 dimensyon ay tumutukoy sa iba't ibang mundo sa loob ng bawat isa sa mga planetang ito. Naging mas simple ang mga bagay kay James matapos itong ipaliwanag ni Sophie sa kanya. Tanong niya, "So, ako ay kasalukuyang nasa mortal dimension ng Demon Realm?" Sagot ni Sophie, "Tama. Ikaw ay nasa mortal na dimensyon ngayon. Sa iyong kasalukuyang lakas, hindi ka makakapaglakbay sa Sage Dimension. Pagkatapos mo lamang maging isang Sage, maaari kang makalusot sa mga hadlang sa kaharian at makapasok sa Sage Dimension. Ang Empyrean spiritual energy ng Sage Dimension ay mas malakas kaysa sa Mortal Dimension, at ito ay tinatawag na Sage Energy, samantalang ang enerhiya sa Divine Dimension ay tinatawag na Divine Energy. Higit pa sa Divine Energy, mayroong Primordial Energy. Kung mas mataas ang ranggo ng Empyrean spiritual energy, mas dalisay ang kapangyarihan nito." "Naiintindihan ko," tumanggo si James bilang pag-unawa. "Salamat sa paliwanag, Ms. Sophie." Sabi ni Sophie, "Sa madaling salita, napakahina mo pa rin at kailangang ipagpatuloy ang iyong buong pagsisikap. Nasa iyo ang Infinity Steles at ang 5 elemento ng Genesis. Ang mga kakilakilabot na kayamanan na ito ay sapat na upang mapunta ka sa tuktok at maging isang Grand Emperor." "Talaga?" Humalaklak si James. "Grand Emperor. Sa kalaunan ay makakamit niya ang ranggo na iyon basta't nagsumikap siya ng husto." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2448. Kahit na ang kasalukuyang kapaligiran ay nakapipinsala sa sangkatauhan, determinado si James na harapin ito. By the way, biglang may naisip si James at nagtanong, anong rank ang mga powerhouse na naglalaban kanina? Nakakatakot ang resulta ng kanilang labanan. Sinira nila ang lahat sa loob ng ilang milyong kilometro. Sumagot si Sophie, ito ay isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse sa ikatlong yugto ng Divine Rank. Ang mga individual na iyon ay malapit ng maging Grand Emperors. Tila may iilan sa kanila na tumatambay sa paligid. Posibleng isang malaking kayamanan ang lumitaw sa isang lugar, na umaakit sa mga kamangha-manghang powerhouse na ito upang labanan ito. Sila ay nasa ikatlong yugto ng Divine Rank at malapit na silang maging Grand Emperors, sabi mo. Huminga ng malalim si James. Di ba nasa Mortal Dimension tayo? Bakit nandito ang mga powerhouse mula sa Divine Dimension? Hindi ako sigurado, ngunit maging lubhang maingat. Ang lugar na ito ay puno ng mga panganib, at maaari kang mamatay kung kumilos ka ng walang ingat. Kung gayon, mas mabuting umalis na ako sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Hindi nang ahas si James na magtagal pa sa lugar. Ang mga powerhouse sa ikatlong yugto ng Divine Rank na nasa cusp ng pagiging Grand Emperors ay nakikipaglaban sa paligid ng lugar. Maaari nilang patayin siya ng ilang beses sa isang titik ng daliri. Huwag kang umalis. Sumagot si Sophie, ito ay dapat na isang pambihirang kayamanan para sa gayong makapangyarihang mga tao na nakikipaglaban dito. Tingnan natin, sino ang nakakaalam? Baka swertehin tayo. Ha? Gulat na tanong ni James, get lucky. Nagbibiro ka ba, Ms. Sophie? Ito ay labanan sa pagitan ng mga powerhouse sa ikatlong yugto ng Divine Rank. Dumiretso ako sa aking libingan. Walang pakialam na sagot ni Sophie, Paf.
Bakit mo sila inaalala kapag nandito ako? Chill out. Hindi ka ba natatakot na makaipon ng karma sa pamamagitan ng pagtulong sa akin? Sa loob ng Celestial Abode, si Sophie ay nakaupo sa gazebo sa likod bahay ng City Lord's mansion. She rolled her eyes and replied, "You're still hung up on that." Muntik na akong mapatay ng heavenly path na sinusubukang malaman kung paano ka tutulungang makuha ang 5 elemento ng Genesis. Sa kabutihang palad, hindi pa ganap na nawala ang kaluluwa ni Emperor Jabari, at pinrotektahan niya ako. Kung hindi, patay na ako ngayon. Sa ngayon, ang ating kapalaran ay mahigpit na nagbubuklod. Dahil dito, wala akong dapat ipag-alala, novel drama. Gulat na tanong ni James, seryoso ka ba? Muntik ka nang mamatay. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Ano ang silbi ng pagsasabi sa iyo? Huminga ng malalim si James, saka inalis ang isiping iyon. Itinagilid niya ang kanyang ulo. Ibig sabihin, maaari mong direktang isali ang iyong sarili at tumulong na patayin ang mga kaaway na humahadlang sa akin. Umiling si Sophie at sinabing, hindi. Kung palagi kang umaasa sa akin, makakasama ito sa iyong paglaki. Mabuti, napangisi si James. Gayunpaman, tutulungan kita minsan. Kaya sige at suriin ito. I'm curious to see kung gaano sila kalakas at kung ano ang pinag-aawayan nila. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa Celestial Abode. Okay, agad namang pumayag si James. Sa pagbibigay sa kanya ni Sophie ng suporta, wala siyang dapat ikatakot. Gayunpaman, wala pa rin siyang kaalam-alam tungkol sa cultivation rank ni Sophie at kailangan lang niyang tanungin, MS. Sophie, isa ka na bang Grand Emperor? Sabi ni Sophie, hindi ganoon kadaling umabot sa ganoong stage. Iilan lamang sa mga tao ang naging Grand Emperors mula noong sinaunang panahon. Kahit na hindi pa ako Grand Emperor, malapit na ako dito. Ako ay itinuturing na isang quasi-emperor sa ngayon. Maliban na lang kung kaharap ko ang isang Grand Emperor, medyo hindi ako magagapi. Hindi ka panipaniwala. Hindi napigilan ni James na ipahayag ang kanyang paghanga. Pagkatapos, naglakad siya sa hangin. Ang bulubundukin sa ibaba niya noon ay naging tambak ng mga durog na bato mula sa resulta ng labanan. Napatay din ang ilang mga hayop na naninirahan sa mga bundok na ito. Natahimik ang buong paligid. Lumutang si James sa hangin at tanging mga durog na bato lamang ang nakikita ng kanyang mata. Pagkatapos ng 3 araw na paglalakbay, hindi pa rin siya nakarating sa larangan ng digmaan. Dahil sa bilis ng paglalakbay ni James, naiinip si Sophie, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para yakapin si James at itulak siya pasulong. Si Sophie ay nagpakawala ng isang paputok na pagsabog ng enerhiya at dinala siya sa perimeter ng larangan ng digmaan sa isang iglap. Nakita ni James ang matinding labanan na nagaganap sa kanyang harapan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2449. Isang tao at 2 hayop ang naglalaban sa larangan ng digmaan. Ang tao ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abong balabal at may hawak na mahabang espada. Ang kanyang espada ay kumikinang sa nakamamatay na enerhiya. Ang 2 halimaw naman ay mga nilalang na hindi pa nakikita ni James noon. Ang isa sa mga hayop ay kahawig ng butiki. Ito ay may mahabang katawan na halos 1 kilometro ang haba. Ang katawan nito ay natatakpan ng itim na kaliskis na may pares ng itim na pakpak na tumutubo sa likod nito. Ang isa ay isang napakalaking orangutan. 1,000 metro ang taas nito at nababalutan ng pulang balahibo. Ito ay may mabangis at nakakatakot na anyo. Matindi ang laban nilang 3 sa lugar. Ang kapaligiran ay tensyonado, at ang kanilang paligid ay naging biktima ng kanilang bulag na pagkawasak. Kahit na nakatingin si James sa malayo at protektado ng energy ni Sophie, kinilig pa rin siya sa eksena. Kung wala ang pananggalang nakalasag ni Sophie, hindi siya makakatayo ng matatag. Nang makita ang matinding labanan sa unahan niya, hindi sinasadyang napabuntong hininga si James. Tanong niya, anong klaseng halimaw ang 2 iyon, MS? Sophie, bakit sila malakas? Dumaloy ang boses ni Sophie mula sa Celestial Abode. Iyan ay Demon Lizard at Demon Orangutan. Pareho silang primordial race. Ang kanilang lakas ay nasa 3 yugto ng divine rank. Kung gagawin nila ang lahat, sisirain nila ang mortal dimension ng Demon Realm. Gayunpaman,
Pinipigilan nila ang kanilang kapangyarihan at hindi pinapayagan ang kanilang lakas na makaapekto sa buong kaharian. Kung hindi, ang mortal na dimensyon ay mayroon na, hindi na umiral ngayon. Paano ang tao? Sino siya? Tanong ni James. Sagot ni Sophie, hindi rin siya eksaktong tao. Bagamat mukha siyang tao, hindi siya kauri mo. Sa paghusga sa kanyang lakas, malamang na mula siya sa Azurim clan ng Demon Race. Ang kanba ni Marcelo iyon. Ma'am. Oo. Nakatingin sa malayo sina James at Sophie. Kahit na ang pisikal na katawan ni Sophie ay nasa loob ng celestial abode, naramdaman ng kanyang kamalayan ang paligid sa labas. Ito ay sword energy. Bulalas ni Sophie sa pagkatuklas. Nagtanong si James, anong uri ng sword energy? Paliwanag ni Sophie, tandaan kung paano kita minsang tinuruan ng mga diskarte sa espada at sinabi sa iyo na ito ay kabilang sa isang hindi kapani-paniwalang powerhouse. Nabuhay siya sa primordial age at isang ancestral god. Naramdaman ko lang ang sword energy na naiwan ng walang kapantay na powerhouse na ito. Naunawaan kaagad ni James ang mga implikasyon niya at sinabing, so ito ay sword energy na iniwan ng isang ancestral god. Hindi katakataka na tatlong powerhouse sa third stair ng divine rank ang nag-aaway dito. James, oo, nakikinig ako. Sinabi ni Sophie, malapit mo nang maabot ang mage rank, at ang iyong Yogokara ay mauugnay sa iyong mga nakaraang paglaki. Sa palagay ko ang iyong Yogokara ay maaaring nauugnay sa demonic lotus o sa 5 elemento ng Genesis. Si James ay nakinig ng mabuti dahil kaunti lang ang alam niya tungkol sa bagay na ito. Nagpatuloy si Sophie sa pagsasalita, sa palagay ko ay dapat kang manatili sa landas ng espada. Paano kung aagawin ko ang sword energy, at gagawin mo itong Yogokara? Sigurado ka bang magagawa ito? Bahagyang nag-alala si James. May 3 kakilakilabot na powerhouse sa unahan niya. Bukod dito, lahat sila ay nasa tuktok ng ikatlong yugto ng divine rank at napakalapit sa pagiging Grand Emperors. Kakayanin kaya ni Sophie silang 3. Novel drama. Ang kanyang kumpiyansa na boses ay umalangaw mula sa celestial abode, hindi ito dapat maging problema. I'll make my move kapag napagod na silang 3. Hindi kami nagmamadali, maghintay muna tayo sa tago. Pagkatapos magsalita, inutusan niya si James na umatras mula sa larangan ng digmaan. Nakinig si James sa kanya at umatras, nanatiling malayo sa marahas na trio. Nagtago siya sa paligid at hinintay na matapos ang kanilang laban. Si James ay kasalukuyang nasa ilang ng mortal dimension ng Demon Realm. Ang 3 powerhouse ay lumaban sa kailaliman ng ilang, at ang kanilang napakalaking enerhiya ay tumawid sa mortal dimension. Ang mga buhay na nilalang sa mortal dimension ay natakot at nanatili sa lupa. Walang sino man sa kanila ang nang-ahas na kumilos, sa takot na mapunit ng puwersa ang kanilang mga katawan. Kahit na ang mga powerhouse sa Sage at Divine Dimensions ay nararamdaman ang labanan. Iyan ay ilang mapangwasak na enerhiya. Anong uri ng mga powerhouse ang nakikipaglaban sa Mortal Dimension? Sa kabutihang palad, rationally pa rin ang kanilang pag-arte at hindi sila lumalabas. Kung hindi, masisira talaga nila ang Mortal Dimension. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2450. Ang mga powerhouse mula sa Sage at Divine Dimension ay binibigyang pansin din ang labanang nagaganap sa Mortal Dimension. Ang matinding labanan sa pagitan ng 3 powerhouse sa ikatlong yugto ng Divine Rank ay tumagal ng 3 taon. Matapos ang 3 taong matinding labanan, halos wala na sa lakas ang 3 powerhouse. Naghintay si James sa labas ng larangan ng digmaan sa lahat ng oras na ito. Pinoprotektahan siya ni Sophie sa buong panahon na itinago niya ang kanyang sarili. Kung hindi, hinding-hindi na siya makakatagal sa lugar na iyon dahil nakamamatay ang resulta ng labanan ng 3. Kahit na ang isang powerhouse sa Divine Rank ay mamamatay kaagad kung sila ay nahuli sa resulta ng labanan, lalo pa ang isang taong kasing mahina niya. Malapit na ang oras, James. Humanda ka. Aangkinin ko ang iyong katawan at tatalunan silang lahat ng sabay-sabay. Umalangaw-ngaw ang boses ni Sophie mula sa loob ng celestial abode. Nanginig ang katawan ni James nang marinig siya. Novel drama. Sigurado ka ba dito, MS? Sophie. Oo naman. Sino ako sa tingin mo? Bumantong hininga si Sophie. Kaagad pagkatapos,
naramdaman ni James ang isang mapilit na puwersa na pumasok sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan, at si Sophie ang pumalit. Ngayong kontrolado na ni Sophie, ginamit niya ang katawan ni James para sumugod sa larangan ng digmaan. Ang tatlong powerhouse ay nakikibahagi pa rin sa isang matinding labanan. Nang makitang may biglang sumulpot sa kanilang laban, lahat sila ay natigilan saglit. Si James, sa ilalim ng kontrol ni Sophie, ay tumayo sa larangan ng digmaan. Ipinatawag ni Sophie ang mga mahiwagang inscription mula sa mga palad ni James, at kumalat ang mga ito sa buong kalangitan. Ang 3,000 sining sa paglilinang. Nakilala agad ng tila tao ang pamamaraan. Sa sandaling iyon, napuno ng kakilakilabot na puwersa ang hangin at agad siyang nasugatan. Ang dalawang hayop ay nahuli din sa mga pag-atake ni Sophie at nagtamo ng pinsala. Bumantong hininga si James na kinakabahan. Bagamat hindi niya makontrol ang kanyang katawan, nakikita niyang tinatalo ni Sophie ang tatlong mabigat na powerhouse sa isang galaw lamang. Ito ba ang kapangyarihan ng isang quasi-emperor? Isip ni James. Sa di kalayuan, ang lalaking nakasuot ng itim ay pagod na pagod at nagsuka ng dugo. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng labi niya at tumingin kay James na nakalutang sa langit. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nagtanong, "Sino kaya kayo, sir? Paano mo nalaman ang 3,000 cultivation arts mula sa sinaunang Heavenly Court Age?" Mawala. Ginamit ni Sophie ang katawan ni James para tawagan ang lalaki. Ang sword energy na iyon ay pagmamay-ari ng isang emperor na katulad ko. Kung matino kayo, aalis ka agad. Kung hindi, ikaw lang ang may kasalanan kung bakit ako nag-iinit. Nang marinig si James na nagsasabing siya ay isang emperador, ang tatlong powerhouse ay namutla sa takot. Siya ay isang powerhouse sa emperor rank. Kailan nagkaroon ng emperor rank powerhouse na tulad niya sa Demon Realm? Hindi ko pa siya nakita dati. Ang tatlong powerhouse ay nataranto lahat. Ang tatlo sa kanila ay lumaban ng isang mahigpit na labanan upang makuha ang sword energy. Ngayon ay biglang lumitaw ang isang powerhouse sa emperor rank at inangkin ito. Bagamat nag-aatubili sila, wala silang ibang nagawa kundi ang sumuko dahil ang taong nagpakita ay madaling naitaboy ang puno sa kanila sa isang galaw lamang. Bukod dito, gumamit siya ng signature skill mula sa Ancient Heavenly Court Age. Ang tatlo sa kanila ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Nagdududang sabi ng nasa katanghaliang gulang na nakaitim, "Ako si Kylam Walkman mula sa Azurin Clan. Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan, sir?" "James Caden," sagot ni Sophie sa pamamagitan ni James. "Sige, inaasahan kong muling mag-cross ang ating mga landas." Wala nang sinabi pa si Kylam mula sa Azurin Clan. Tumalikod siya at agad na umalis sa lugar. Ang dalawa pang makapangyarihang hayop ay nagpalitan ng ilang sulyap at pagkatapos ay umatras din. Nang makitang umalis ang mga powerhouse, nakahinga ng maluwag si James. At the same time, humanga siya sa lakas ni Sophie. Bahagya niyang pinigilan ang mga papuri sa kanya. Sophie, hindi ka panipaniwala. Anong hindi ka paniwalang kapangyarihan? By the way, ano ang 3,000 cultivation arts?